Ang ina ng isang mahusay na siruhano ay pumanaw sa mga kamay ng kanyang sariling anak. Bago ang pagkamatay ng kanyang ina, ang babaeng doktor na ito ay hindi man lang lumuha. Tunay, ang mga henyo ay mayabang at matigas ang ulo, at napakalamig ng kanilang pagtrato sa ibang tao. Ang ina ay laging ipinagmamalaki na ang kanyang anak na si Yoon Jae ang numero 1 doktor sa Korea. Masigasig na inirerekomenda ang mga kapitbahay na magpunta sa ospital upang hanapin si Yoon Jae para sa paggamot. Ngunit si Yoon Jae ay nagkunwaring hindi sila kilala, nahihiya sa kanyang mga kasamahan. Sa tuwing sumasagot lamang siya ng isang pangungusap, "Hindi ko kayo kilala, huwag ninyo akong abalahin sa aking trabaho," at pagkatapos ay agad na tumawag sa kanyang ina. Galit na galit si Yoon Jae sa telepono. Kinabukasan, nang nagpakonsulta sa isang maliit na klinika ang kanyang ina, nalaman niyang mababa ang platelet count niya. Inirekomenda ng doktor na magpa-general check-up sa isang malaking ospital. Bago umalis, hindi pa rin nakalimutan ng kanyang ina na ipakilala ang kanyang anak at ipinakita pa niya ang litrato nito sa doktor, ipinagyayabang kung gaano kagaling ang kanyang anak. Sa simula, naramdaman niya na ang ganitong maliit na bagay ay hindi kailangan ng malaking ospital para sa isang masalimuot na pagsusuri. Ngunit pagkatapos ng paulit-ulit na panghihikayat ng kanyang nakababatang kapatid na babae, dinala niya ang mga itlog sa malaking ospital. Habang nagtatrabaho si Yoon Jae, gusto niyang ipa-general check-up ng nanay ang sarili niya. Pagdating sa ospital, tinawagan niya ang kanyang anak. Sumagot si Yoon Jae na pagod na abala siya, tapos tinanong, "Nagpapakilala ka na naman ba ng kakilala para magpatingin?" Binalaan niya ang kanyang ina na huwag nang magpakilala ng mga ganoong tao. Hindi niya alam na sa pagkakataong ito, ang kanyang ina mismo ang kailangan magpa-check up. Gustong sabihin ng nanay pero hindi niya ginawa. Sa huli, hindi niya sinabi sa kanyang anak ang kanyang kondisyon. Tumayo lang siya sa malayo at tiningnan ang kanyang anak na walang oras kumain at mumunguya lang ng tinapay. Labis na nalungkot ang ina, ngunit hindi niya alam kung paano siya pupuntahan para aliwin. Kaya, tahimik siyang umalis sa ilalim ng paglubog ng araw. Iniisip na hindi niya sinasadyang guluhin ang kanyang anak, naglakad ang ina sa isang mataong kalye. Bagaman maingay at magulo ang kapaligiran, blanko ang kanyang puso. Sa sandaling iyon, parang nagpapaalam siya sa mundong ito. Kinabukasan niya, nakatanggap si Yoon Jae ng tawag mula sa kanyang tiyahin, "Ano ang gagawin ko? Hinimatay ang nanay mo." Ipinagbigay alam ng tiyahin kay Yoon Jae na kumatos na ang kanyang ina. Agad na sumakay si Yoon Jae ng eroplano upang iligtas ang kanyang ina. Sa daan, labis siyang nag-alala at nakikipaglaban sa oras. Nagsimula siyang manalangin sa Diyos na huwag kunin ang kanyang ina. Nang makarating siya, sinabi ng doktor na hindi na nailigtas ang kanyang ina. Hindi matanggap ni Yoon Jae ang katotohanan na biglang pumanaw ang kanyang ina. Sinikap niyang buhayin ang kanyang ina sa kabila ng pagtutol ng doktor, "Siya ang nanay ko." Ngunit huli na ang lahat. Sa ganoong paraan, tuluyan nang iniwan siya ng kanyang ina. Pagka-uwi, nakita niya na tinago pa rin ng kanyang ina ang lahat ng kanyang gamit noong bata pa siya, at kahit sa huling pahina ng diary, pinayuhan siya ng kanyang ina na alagaan ang kanyang sarili. Umiyak si Yoon Jae ng malakas habang hawak ang kanyang ulo. Mula ngayon, magkahiwalay na sila ng kanyang ina sa magkabilang mundo. Huli na para bumawi. Kung mas naging maunawain at nakikipag-ugnayan sana sila, marahil ay hindi nangyari ang trahedya. Nagkamali ang male surgeon sa operasyon na naging sanhi ng agarang pagkamatay ng pasyente sa operating table. Pagtapos agad na inilipat ang responsibilidad sa babaeng doktor, agad din siyang tinanggal sa trabaho. Ang babaeng doktor na ito ay isang pambihirang medikal na henyo na nagngangalang Yoon Jae. Maaga pa lang, tumatakbo na si Yoon Jae nang may isang marangyang kotse na lumagpas sa bilis at bumangga sa isa pang sasakyan bago bumaliktad. Nanlaki ang mga mata ni Yoon Jae sa takot. Ayon sa kanyang instinct bilang doktor, agad na tumakbo si Yoon Jae upang iligtas ang tao. Nanganganib ang buhay ng pasyente. Agad na lumuhod si Yoon Jae sa pasyente at sinubukang magsagawa ng cardiopulmonary resuscitation. Pagkatapos ay nagsagawa siya ng emergency surgery. Lahat ay nakikipaglaban sa oras, sinisikap na iligtas ang tao mula sa kamatayan. Biglang bumaba ang presyon ng dugo ng pasyente. Sa gilid, kinabahan ang tumutulong na doktor, natatakot na baka may mangyari. Lumabas na ang pasyente sa higaan ay ang binata, ang chaebol CEO ng Samsung Group ng Korea. Hindi ito maaaring gawin ng basta-basta. Kung may mangyaring anumang aksidente, maaaring mawala ang buong pamilya. Ngunit kalmado pa rin si Yoon Jae. Para sa kanya, lahat ng pasyente ay magkakapantay. Walang sinuman ang dapat bigyan ng pabor. Kalmadong ginamit ni Yoon Jae ang kanyang matatag na teknik para iligtas siya. Sa huli, ligtas na ang binata. Ang walang silbing head of department ay nagmamadaling lumapit upang tanungin si Yoon Jae tungkol sa kalagayan ng binata at ang proseso ng operasyon, at upang sagutin ang mga panayam sa media. Ginaya ng makapal ang mukha na hepe ang eksaktong sinabi ni Yoon Jae, ngunit hindi siya binanggit. Inangkin niya ang lahat ng papuri para sa kanyang sarili. Natahimik si Yoon Jae, tila sanay na sa masamang ugali na ito. Nagkunwari siyang hindi niya nakita at mabilis na umalis. Kinabukasan, nang suriin ulit ni Yoon Jae ang pasyente, natuklasan niya ang medikal na basura na naiwan pagkatapos ng operasyon.
Kung hindi ito matuklasan sa mahabang panahon, magdudulot ito ng panganib sa buhay. Ang operasyon ng pasyenteng ito ay ginawa mismo ng kasuklam-suklam na hepe. Tinawagan ni Eunjae siya at hiniling na pumunta agad upang tingnan ito. Sa oras na iyon, nagbabakasyon siya at sumigaw siya at sinermunan si Eunjae. Sinasabing huwag siyang abalahin sa kanyang pahinga. Totoong malas? Kinabukasan, pagkapasok sa operating room para suriin ang pasyente, napagtanto niya na nakagawa siya ng pinakapangunahing pagkakamali, ngunit ang kanyang mapagmataas na ugali ay ayaw tanggapin ang katotohanan. Biglang mabilis na bumaba ang presyon ng dugo ng pasyente. Mabilis na isinagawa ni Eunjae ang heart compression sa pasyente, ngunit hindi pa rin ito naligtas. Sana ay nailigtas ang pasyente, ngunit kailangan nilang panoorin na unti-unting nawawala ang pulso ng pasyente. Ang hepe ay hindi nakaramdam ng anumang pagsisisi sa harap ng ina at anak na babae ng pasyente. Malamig lang siyang nagsabi, ginawa namin ang lahat ng aming makakaya. Pagkatapos ay tumalikod at umalis, iniiwan ang matandang ina at ang kawawang anak na babae na umiiyak sa kawalan ng pag-asa. Nakita ni Eunjae ang lahat ng ito. Hindi na siya makatiis kaya sinabi niya sa ina ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang anak ang hepe. Ang kawawa kong anak. Nang malaman nito ng hepe, nagalit siya at sinampal si Eunjae. Bakit mo sinabi sa kanya ang totoo? Kailangan nating ipaliwanag ng malinaw sa pamilya ng pasyente ang ugat ng problema. Nakaapekto ito sa aking kinabukasan. Alam mo ba? Kung malalaman niya, masisira ang aking karera. Umalis ka agad sa ospital. Mula ngayon, tanggal ka na. Umalis ka. Dahil dito, natanggal sa trabaho ang henyong doktor na si Eunjae. At sabay na naglabas ng ban order ang hepe. Walang sinumang ospital ang pinapayagang mag-empleyo sa kanya. Simula noon, mahimbing na ang tulog ng hepe. Ang natanggal na babaeng doktor ay kasalukuyang inooperahan ang appendicitis ng isang batang lalaki sa isang dental clinic. Ang anesthesia ay tumatalab lamang sa loob ng 30 minuto. Walang profesional na kagamitang medikal. Sino ang maniniwala na ang isang babaeng doktor na natanggal lamang sa trabaho ay makakagawa ng operasyon? Sa maliit na isla, binuhat ng lolo ang kanyang mahinang apo at patakbong sumakay sa barkong ospital, ang tanging pag-asa upang iligtas ang buhay ng kanyang apo. Ang batang lalaki ay nasuri ng doktor na may acute appendicitis na umaabot sa 2 metro ang haba. Kailangan na agad siyang operahan, ngunit sa kasalukuyang sitwasyon ng kulang sa kagamitang medikal, hindi propesyonal ang siruhano, hindi naglakas loob na magpatuloy. Kaya, agad na tumawag ang kapitan ng barko sa punong tanggapan upang humingi ng helikopter, ngunit abutin pa ng kahit 1 oras bago ito dumating. Lalong lumalala ang kalagayan ng bata, hindi na makapaghintay ng 20 minuto pa. Desperadong iligtas ng lolo ang kanyang apo, sumisigaw at nagmamakaawa sa doktor na iligtas ang kanyang apo. Sinabi pa rin ni Jang Sung-ho na hindi maaaring isagawa ang operasyon. Sa sandaling ito, may nagsalita, kaya kong mag-opera. Nang maghanda si Eunjae na simulan ang pagsusuri, pinigilan siya ni Jang Sung-ho at tinanong kung sino siya. Si Eunjae ang bagong siruhano sa barkong ospital. May karapatan siyang operahan ang bata. Noong oras na iyon, kasama niya ang kapitan ng barko sa pagbisita sa operating room at sa mga kagamitang medikal. Ang eksena sa harapan niya ay nakagulat sa kanya. Hindi niya alam kung saan magsisimula. Ang lugar ay parang isang kalat-kalat na silid, wala man lang. Ang tanging magagamit ay ang upuan ng dental clinic. Kaya, tumakbo si Eunjae pabalik sa silid pagsusuri, binuhat ang bata at dinala sa dental clinic. Pagkatapos ay inutusan niya ang nurse na maghanda ng mga surgical instrument. Nakita niya ang matinding paghihirap ng bata, hindi nakatiis si Yoarim at hinila si Eunjae palabas ng operating room, sinermunan siya, at hiniling na itigil agad ang mapanganib na operasyon na ito. Darating ang rescue helicopter sa loob ng 1 oras, ngunit hindi niya isinasaalang-alang na aabutin din ng 1 oras ang pagbabalik. Ang paulit-ulit na paglalakbay na iyon ay tiyak na hindi makakayanan ng bata. Pagkatapos magsalita, mabilis na naghanda si Eunjae para sa operasyon. Sa kanyang pagmamadali, hindi sinasadyang nabasag ng nurse ang huling bote ng anesthesia. Talagang ang malas ay hindi dumarating ng mag-isa, at ang hirap ay lalo pang nadaragdagan. Sa sandaling ito, isang nakakagulat na eksena ang naganap. Naglabas si Jang Sung-ho ng isa pang bote ng anesthetic. Itinago pa niya ito ng hiwalay, kaya tiyak na marami siyang itinatagong pera. Ang bote ng anesthetic na ito ay dumating sa tamang-tama na oras, at nagsimula ang 30 minutong countdown. Lahat ay nagpipigil hininga, naghihintay ng resulta. Ito ang unang operasyon sa isang barkong ospital sa kasaysayan. Pagkatapos ng isang serye ng mga operasyon ni Eunjae, sa wakas ay naibalik niya ang bata mula sa bingit ng kamatayan. Ang lahat ay sumigaw sa tuwa. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag ang lolo. Humingi ng tawad si Yoarim sa kanyang kahinaan. Kinabukasan, nang unang bumalik si Eunjae sa nayon upang manggamot, biglang nahimatay ang pinuno ng nayon. Sinimulan ni Eunjae ang pagsusuri sa iba't ibang bahagi ng katawan at natuklasan ang isang malaking arterial tumor. Nanganganib ang buhay ng pasyente. Kaya nagpasya siyang operahan agad sa lugar. Ang sumunod na segundo, ayon sa diagnosis, ito ay isang bihirang aortic tumor. Kung hindi agad gagawa ng operasyon, sa loob lamang ng 15 minuto ay mawawala na ng buhay.
Tinanggap ng babaeng doktor na si Yoon Jae ang malaking panganib upang ipaglaban ang bawat segundo, bawat minuto para sa kanyang pasyente. Naghihintay na dumating ang rescue plane at agad na nakipag-ugnayan sa kalapit na ospital. Kinakailangang mabilis na ayusin ang operasyon para sa pasyente. Ngunit pagkatapos lumapag ng eroplano, nalaman lamang na walang sapat na kwalipikadong doktor sa ospital upang operahan ang pasyente. Maliwanag na hindi nila napansin ang medikal na henyo na si Yoon Jae. Malubha ang kalagayan ng pasyente. Kung hindi aalisin ang tumor sa loob ng 15 minuto, mapanganib ang buhay ng pasyente. Kaya, kusang ipinakita ni Yoon Jae ang kanyang kakayahan, sinabing kaya niyang operahan ang pasyente. Agad na pumasok si Yoon Jae sa work mode. Sa sandaling ito, mabilis na tumakbo ang direktor ng ospital na sumisigaw, "Sino ang matapang na naglaro sa buhay ng pasyente?" Sa sumunod na segundo, nang makita niyang nag-opera si Yoon Jae, humanga siya sa kanyang napakagaling na kakayahan sa paggamot. Agad niyang binago ang kanyang saloobin, sinabing ang ospital ay nangangailangan ng talento na tulad niya at umaasang sasali si Yoon Jae. Sinabi ni Yoon Jae na hindi niya iiwan ang kanyang trabaho sa barkong ospital, ngunit maaari lamang siyang pumasok sa trabaho tuwing weekend. Sa ganoong paraan, nagkasundo ang dalawang panig at nalutas ang usaping ito. Kinabukasan, muling nakipagkita ang direktor kay Yoon Jae, sinabing sapat na ang mga tauhan sa duty room at hindi na siya kailangan. Ayaw nang makipagtalo ni Yoon Jae sa direktor. Tumayo siya at tumalikod, ngunit mausisa pa ring nagtanong, imposible namang bigla na lang maging sapat ang mga tauhan sa ospital. Malamang may iba pang dahilan, di ba? Nakumpirma mo na ba sa direktor ng Seoul Hospital? Ano ang sinabi niya? Masyado kang maraming tanong, mas mabuting umalis ka na lang ng tahimik. Hindi, kung hindi ka sasagot, hindi ako aalis. Anong karapatan mo na gumawa ng gulo na tulad mo at magsalita ng ganoon karami? Akala mo ba maliit na insidente lang iyon? Lumabas na kagabi, kinausap ng direktor ang hepe at nalaman na si Yoon Jae ay natanggal sa ospital kamakailan. Nagdulot ito ng pag-aalala sa direktor. Kung patuloy na magkakamali si Yoon Jae, hindi na niya kayang panatilihin ang kanyang posisyon bilang direktor. Iyan ang dahilan kung bakit niya tinanggihan si Yoon Jae. Madali itong maunawaan na alam din ni Yoon Jae na ang hepe ang nasa likod ng pagpapalala ng sitwasyon. Si Yoon Jae ay isang taong may mataas na pagpapahalaga sa sarili, kaya tiyak na hindi siya magpapakumbaba upang magmakaawa sa hepe at sa direktor. Kaya, tanging si Yoon Jae na lang ang makakabalik sa barkong ospital, ipagpatuloy ang kanyang hindi kilalang karera sa medisina, at bumalik sa kanyang sarili sa barkong ito, patuloy na gumagaling, minamahal, at kinikilala. Sa isang gabing may bagyo, ang lalaking nagliligtas ng mga kalakal ay biglang nilapitan ng doktor upang iligtas. Kinuha niya ang isang palakol at pinutol ang braso ng lalaki. Naguluhan ang mga katabi. Galit na nanlaki ang mga mata ng lalaking balbas at hinawakan si Yoon Jae. "Baliw ka ba, bata? Hindi ka karapat-dapat maging doktor. Para ka lang nananakit ng tao." Tinawag niya si Yoon Jae na isang mananawagan. Mabuti na lang at napigilan ni Yo Arim ang lalaki sa oras. Ipinaliwanag ni Yo Arim na kung hindi agad kumilos si Yoon Jae, magkakaroon ng necrosis ang kamay ng lalaki dahil sa pagbabara ng mga ugat at selula sa buong kamay na magreresulta sa kumpletong kapansanan. Sa pamamagitan ng pagputol at pagsasagawa ng muling pagkakabit, mayroon pa ring pagkakataon para sa paggaling. Nag-aalalang tanong ng lalaki kay Yoon Jae, "Hindi na ba gagana ang kamay ko?" Seryosong ipinaliwanag ni Yoon Jae na kung maisasagawa ang operasyon sa loob ng 6 na oras, napakataas ng posibilidad na gumaling ang kamay. Ngunit matapos tawagan ng kapitan ang Coastal Police para humingi ng tulong, matagal silang hindi nakatanggap ng tugon. Dagdag pa, sa matinding bagyo, hindi makadaong ang barkong ospital sa loob ng 6 na oras. Kaya naman, nilapitan ng kapitan ng barko si Yoon Jae at humingi ng tulong na tahiin ang kamay ng lalaki. Ngunit hindi saklaw ng espesyalisasyon ni Yoon Jae ang kasanayang ito. Sa ngayon, wala siyang magagawa. Ang tanging makakapag-opera sa lalaki ay ang direktor ng ospital. Ngunit kahapon, dahil sa kanyang hindi maayos na paraan ng paggamot, muling tinanggal ni Yoon Jae ang direktor sa ospital. Patuloy na nagmakaawa ang kapitan ng barko kay Yoon Jae na makipag-ugnayan sa direktor upang iligtas ang lalaki. Dahil sa pagmamalaki, hindi nakipag-ugnayan si Yoon Jae sa direktor. Malamig siyang umalis. Sa oras na ito, nagsimulang matakot at magpanik ang lalaki dahil hindi pa niya nahahawakan ang kanyang bagong silang na anak na lalaki. Ngayon ay posible nang hindi niya mapanatili ang kanyang braso. Nagmakaawa siya kay Yoon Jae na iligtas siya. Malamig pa ring sumagot si Yoon Jae. Ang nurse na nakikinig ay bumulong sa likod, sinabing walang pakialam si Yoon Jae at hindi tumutulong sa mga namamatay. Pagkatapos, nilapitan din ni Yo Arim si Yoon Jae. Taos puso niyang sinabi sa kanya na hindi lamang ito pagliligtas ng buhay, kundi pati na rin ang pagpapalaya para sa kanyang sarili. Sa huli, isinantabi ni Yoon Jae ang kanyang pagmamalaki at hindi na naging matigas ang ulo. Tumawag siya upang ipaliwanag ang dahilan sa direktor at nagmakaawa sa kanyang tulungan ang pasyente. Hindi nag-atubili ang direktor at pumayag na gabayan ang operasyon mula sa malayo. Ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan ng sangkatauhan na nagsagawa ng operasyon na may gabay mula sa malayo, at ipinalabas pa sa telebisyon na isinagawa sa ilalim ng pagsubaybay ng buong bansa.
Samantala, ang masamang hepe ay nanonood din, natatakot pa rin na magtagumpay si Yunjay at malampasan siya. Patuloy niyang kinukutya si Yunjay na magaling lang magpanggap at tiyak na mabibigo. Pagkatapos ng 6 na oras na walang tigil na pakikipaglaban, lahat ay sabik na naghihintay ng magandang resulta. Sa wakas, sa ilalim ng gabay ni Yunjay, dahan-dahang gumalaw ang daliri ng pasyente. Sa sandaling ito, lahat ng pag-aalala ng lahat ay nabawasan. Lahat ay nabighani sa kahangahangang kasanayan sa medisina ni Yunjay at pinalakpakan siya ng husto. Nakakuha ito ng atensyon ng media. Nang tanungin ng reporter kung gusto niyang bumalik sa tabi ng pinuno ng departamento, mabilis na sumagot si Yunjay, "Siyempre, gusto kong bumalik. Babalik ako sa ospital na iniwan ko." Nahulaan ng iibruha ang buhay at kamatayan ng iba, ngunit sinabi ng doktor na hindi siya mabubuhay ng higit sa 3 araw. Kaya nagalit siya at sinaktan ang doktor, sinabing hindi siya titigil. Kinabukasan, agad na nagsagawa ng emergency resuscitation si Kwak Yun. Nang maghanda siyang maglagay ng intubation tube, bigla siyang huminto, nanginginig ang mga kamay. Dati, huli siyang dumating at namatay ang isang pasyente. Pinagalitan siya ng kanyang mga kasamahan at sinabing hindi siya karapat-dapat maging doktor. Ang insidenteng ito ay nag-iwan ng malaking trauma sa kanyang puso. Nang makita na hindi maganda ang sitwasyon, mabilis na ginising ng nurse si Kwak Yun. Mabuti na lamang at dumating si Yunjay sa oras, inagaw ang intubation tube mula sa kanyang kamay. Hindi pa rin nakakabangon si Kwak Yun mula sa trauma, nakatayo lang siya roon ng tulala. Sinimulang i-diagnose ni Yunjay na sumuka ang A-bruha ng syrup dahil sa ruptured esophageal varices. Kailangang ihinto agad ang pagdurugo upang maiwasan ang panganib. Sa oras na ito, si Kwak Yun ay nagpapanik pa rin. Tinignan siya ni Yunjay nang may paghamak na nagparamdam sa kanya ng kanyang nararamdaman. Pagkatapos ay mabilis na dinala ang A-bruha sa malaking ospital. Sinimulang suriin ni Yunjay ng buo ang A-bruha na nagpakita ng katigasan ng ulo. Iniisip ng A-bruha na ang kanyang mitolohiya ang pinakatama. Hindi siya naniniwala sa mga panloloko ng doktor, ngunit hindi niya pa rin nakalimutang itanong kung magkano ang gasto sa paggamot. Seryosong ipinaliwanag ni Yunjay na kailangang pumunta ang kanyang anak na babae sa ospital. Lahat ng paggamot ay dapat isagawa pagkatapos ng pahintulot ng tagapag-alaga. Bukod pa rito, kailangan niya ng agarang liver transplant. Hindi inaasahan, sinabi niya na wala siyang anak na babae, at kahit meron man, hindi niya ito sasabihin sa kanyang anak. Sinabi ni Yunjay na kung hindi siya operahan, hindi siya mabubuhay ng higit sa 3 araw, ngunit sinabi niya na isinusumpa siya ni Yunjay. Mayroon siyang proteksyon ng Diyos, hindi niya kailangan ng paggamot. Walang magawa si Yunjay, kundi sabihan ang nurse na dalhin ang kasunduan sa pagtanggi sa paggamot. Matapos itong pirmahan, pinagmadali ng T-bruha, siyang umalis sa ospital. Sa kabilang banda, nakita ng direktor ng ospital kung paano tinatrato ni Yunjay ang kanyang mga pasyente na parang miyembro ng pamilya, kaya unti-unti niyang inalis ang kanyang mga preconception laban sa kanya. Buong paggalang niyang inanyayahan si Yunjay, nakausap ko na ang emergency department. Pumunta ka bukas at magtrabaho. Ano man ang nangyari, sapat ang iyong kakayahan para punan ang mga nakaraang pagkakamali. Aasa ako sa iyo mula ngayon. Sumagot si Yunjay, gagawin ko ang aking makakaya. Kaya't nagkamay ang dalawa at nagkasundo. Sinuri ni Yunjay ang kalagayan ng A-bruha at nalaman na mayroon siyang cirrhosis. Sa kasalukuyan, kailangan ng tagapag-alaga ng pasyente na pumunta at sumang-ayon na sumailalim sa operasyon. Tanging sa paraang ito lamang maililigtas ang pasyente. Lubhang humanga ang direktor ng ospital sa profesionalismo ni Yunjay at sumang-ayon sa kanyang plano sa paggamot. Kinabukasan, bumalik sila sa bahay ng T-bruha upang kumbinsihin siyang magpa-opera, ngunit hindi pa rin naniniwala ang E-bruha sa kapangyarihan ng agham at malakas na sinigawan sila, "Sinabi ko na sa inyo, umalis kayong lahat. Kung mananatili kayo, magkakasakit ako kahit wala akong sakit. Kaya umalis na kayo, ayoko kayo dito." Malungkot na umalis sina Yunjay at Kwak Yun. Biglang may naisip si Yunjay at tumakbo pabalik sa bahay ng T-bruha. Ang E-bruha ay naniniwala sa buhay at kamatayan. Sinaktan niya ang doktor, matigas ang ulo na hindi gustong magpa-ospital o magpagamot. Nahihiya ang kanyang anak na babae na magkaroon ng ganoong klaseng baliw na ina. Sa pagkikita nilang ito, labis na takot ang anak na babae na makita ng iba, takot na pagtawanan siyang anak ng bruha. Kaya naman, palagi niyang gustong putulin ang relasyon sa kanyang ina. Maingat na nagtanong ang ina, "Ikinahihiya mo ba ako?" "Paano hindi ako mahihiya? Palagi kang sumasamba sa mga Diyos at Buddha, nakatitig na nawawala ng malay, sumasayaw na may hawak na espada, at naglalakad sa ibabaw ng talim. Kung ako ang nasa posisyon mo, matutuwa ka rin bang makita akong ganoon? Umalis ka na, wag mo na akong hanapin pa." Patuloy na matyagang nagtanong ang ina tungkol sa kasal ng kanyang anak na babae. Malakas na sinabi ng anak na babae, "Balak mo pa bang pumunta sa kasal ko? Wag mo na akong ipahiya pa, please lang." Gustong hawakan ng ina ang kamay ng kanyang anak na babae. "Please, ma, wag mo na akong pansinin, okay? 15 taon na ang nakalipas nang pumunta ako sa Seoul. Tinalikuran ko na ang lahat, iniwan ko na ang bahay at ang aking bayan, ang lahat.
Okay, alam ko na, alam ko na. Ito para sa iyo. Ibinigay ng ina ang lahat ng kanyang pera para sa pagpapagamot sa kanyang anak na babae bilang dowry. Palaging inilalaan ang lahat ng pinakamahusay para sa kanya, tulad noong bata pa siya. Ang anak na babae, hawak ang dowry na bigay ng kanyang ina, ay nalilito at may magkahalong emosyon. Nanginginig siyang naupo, tinakpan ang mukha at humagulgol. Kinabukasan, muling bumalik ang attending physician na si Yunjae sa bahay ng Kibruha, upang pakiusapan itong maglaan ng oras para sa operasyon sa ospital. Dahil naibigay na niya ang lahat ng kanyang ipon sa kanyang anak na babae kagabi, wala na siyang pera para sa pagpapagamot. Kaya't malamig niyang pinalayas ang doktor. Habang papauwi, naisip ni Yunjae ang kwento niya at ng kanyang ina. Kaya bumalik siya sa bahay ng Kibruha, at dahan-dahang ikinuwento ang hindi pagkakaunawaan na kanyang naranasan. Kailangan nilang bigyan ang isa't isa ng kaunting oras na humantong sa hindi nila pagkikita sa huling pagkakataon. Sinabi ni Yunjae, huwag mong isipin na ang pagbibigay mo ng pera sa kanya ay magpapagaan at mag-aalis ng kanyang pagtatangi sa iyo. Galit na sinaway ng Kibruha si Yunjae, sinabing labis siyang naghihinanakit. Kaya sinabi ni Yunjae, naghihinanakit ka, ano? Tama, gusto kong mamatay sa hinanakit, bakit? Kung sa tingin mo ay naghihinanakit ka, bigyan mo siya ng kaunting oras. Hanggang sa matanto niya na ang lahat ng ginawa ng ina ay hindi karaniwan. Hintayin mong sabihin niya ang salamat, mama, bago ka tumigil. Bigyan mo ang anak mo ng kaunting oras. Pakiusap, sumailalim ka sa operasyon. Sinabi na ni Yunjae ang lahat, ngunit hindi pa rin siya pumayag na magpa-opera. Sa oras na ito, kitang-kita na rin ni Kwak Hyun na nakatayo sa labas. Bigla siyang nakaisip ng paraan upang mahanap ang anak ng Kibruha. Kaya't humingi siya ng contact number mula sa guro. Napakabilis na nakita ni Yunjae ang anak at ipinaalam sa kanya na kailangan ng Kibruha ang kanyang atay para sa donasyon. Kailangan ng liver transplant para siya ay mabuhay. Sa parehong oras, ang Kibruha na walang malay ay mabilis na dinala sa ospital. Inihanda ni Yunjae ang operasyon para sa kanila. Tunay siyang umaasa na ang trahedya niya at ng kanyang ina ay hindi mangyayari sa kanila, kaya't ginawa niya ang lahat upang tulungan silang magkasundo. Matapos ang transplant, unti-unting nagising ang Kibruha. Lumapit din ang kanyang anak na babae at umiiyak na tinawag ang kanyang ina. Malapit na siyang ikasal, bakit ganoon? Ako ang may kasalanan, mama, ako ang may kasalanan. Mama, ang iyong anak na babae. Isang grupo ng mga doktor ang nagmamadaling tumatakbo sa ospital. Lumabas na sasalubungin nila ang bagong appointed na Vice Chief of Department. Ang kanyang aura ay hindi nalalayo sa isang bituin, naglalakad ng may pagmamalaki, ngunit ang kanyang kakayahan ay nakakainis. Ang inutil. Umalis ka. Ako ang dapat umalis, ikaw. Ang dahilan kung bakit siya nakaupo sa posisyon ng Vice Chief of Department ay dahil sa kinamumuhiang Chief of Department na nagpatalsik kay Yunjae dahil sa pagtataksil. Nagduda ang Chief of Department sa kanyang kakayahan at ikinumpara pa siya kay Yunjae na nagdulot sa kanya ng matinding pagkabigo. Ang apo ng Samsung Group na iniligtas ni Yunjae at dinala sa ospital ay naroon upang bilhin ang ospital bilang pasasalamat kay Yunjae. Sinabi niya na gusto niyang maging direktor ng ospital si Yunjae. Kung mangyayari iyon, si Yunjae ang magiging pinakabatang direktor ng ospital sa Korea. Ngunit matapos malaman ng apo na pinatalsik si Yunjae ng Chief of Department, kinutya niya ito, aba, ang mga doktor pala ay parang mga mandirigma, hindi ninyo rin pala pinapatawad ang sarili ninyong tao. Mas malupit pa kayo kaysa sa amin na mga negosyante. Nagulat talaga ako sa iyo, Chief of Department. Sa oras na ito, gusto pa rin ng Chief of Department na angkinin ang posisyon ng direktor ng ospital. Kinabukasan, isang guro na nagtuturo sa kabundukan sa loob ng 35 taon ay biglang nagkasakit at dinala sa ospital. Masakit ang dibdib ng guro. Mabilis na nagsagawa ng paunang pagsusuri si Dr. Kwak Hyun. Mabuti na lamang at walang dapat ipag-alala. Magkapatid at matalik na kaibigan ang guro at ang ama ni Kwak Hyun. Siya rin ang unang guro ni Kwak Hyun, kaya't labis na pinahahalagahan ni Kwak Hyun ang guro. Habang naghahanda ang guro na umuwi, regular na tiningnan ni Kwak Hyun ang ulat. Ipinakita ng datos na lumampas sa pamantayan ang platelet count. Naghinala si Kwak Hyun na sanhi ito ng hemorrhoids, kaya ipinakiusap niya kay Yunjae na suriin ito. Medyo nahihiya siya. Matapos kumpirmahin ni Yunjae na rectal cancer ito, ngunit kailangan pa rin ng mas detalyadong pagsusuri bago magbigay ng diagnosis. Sa huli, kailangan ng tagapag-alaga upang kumpirmahin ito. Ngunit sinabi ni Kwak Hyun na ang asawa ng guro ay namatay din 15 taon na ang nakakaraan dahil sa rectal cancer. Nakalulungkot, wala siyang anak. Buong buhay niya ay nagsumikap siya upang matulungan ang mga bata sa kabundukan na lumipad ng mataas at marating ang mas malayo. Isang guro na laging hindi kilala, laging ordinaryo ngunit dakila. Sa huli, nagsagawa si Yunjae ng AGI sa guro at tumpak na na-diagnose na ito ay rectal cancer. Labis na nalungkot si Kwak Hyun nang malaman ang balita. Hindi dapat parusahan ng Diyos ang ganoong kabait na guro. Sa kasamaang palad, ang katotohanan ay nasa harapan na nila. Hiniling ni Yunjae sa direktor ng ospital na operahan ang guro, ngunit ang operasyong ito ay lubhang mahirap.
Upang matanggal ang rectal cancer, kailangan ilipat ang bawat bahagi ng atay. Pagkatapos matagumpay na matanggal ang rectal cancer, ibabalik ang atay sa orihinal nitong posisyon. Bukod pa rito, nakakabit na ang aorta sa rectal cancer, kaya mas lalo itong naging mahirap. Ang tanging makakagawa nito ngayon ay ang Chief of Department ng Seoul National University Hospital. Kinabukasan, pagtulak ni Eun-jae ng pinto para pumasok sa silid, nakita niya ang Chief of Department na naroon na sa kwarto ng guro. Hindi niya inaasahan na tatakbo pa ito sa ospital sa probinsya para agawan siya ng pasyente. Masayang nag-uusap ang Chief of Department at ang guro. Lumabas na ang guro rin pala ang unang guro ng Chief of Department. Dahil sa koneksyong ito, syempre si Eun-jae ang malalagay sa disadvantage. Sinabi pa ng Chief of Department na ang operasyon ng guro ay hahawakan ng kanilang profesional na grupo ng ospital at walang kinalaman ang iba. Hindi pa rin sumuko si Eun-jae, gusto niyang kumbinsihin ang guro na siya ang magsagawa ng operasyon. Kung magtatagumpay siya, ang operasyon na may ganitong mataas na antas ng kahirapan ay magbibigay sa kanya ng lehitimong paraan upang makabalik sa Seoul Hospital. Hindi inaasahan, sinabi sa kanya ng Chief of Department, magkasundo tayo. Dadalhin ko ang pasyente at ilalagay sa operating room ng inyong ospital. Malaya kang pumili ng sinumang medikal na kawani na gusto mo. Kung kailangan mo ng tulong mula sa ibang departamento, maaari mo silang tawagan anumang oras. Ngunit ang disease na isusulat mo ay kailangang gamitin ang pangalan ko para ilathala. Anong ibig mong sabihin? Nagtatrabaho ka sa isang probinsyal na ospital na tulad nito. Wala kang karapatang tumanggi. Ang guro ay dinala sa ospital na may matinding sakit sa puso, ngunit wala pang 5 minuto ay na-discharge na siya. Kinabukasan, nawalan ulit siya ng malay. Ang diagnosis ay rectal cancer. Sinabi ng doktor na mayroon na lamang siyang 3 buwan. Pumunta si Dr. Eun-jae sa direktor ng ospital at sinabing kailangang tanggalin sa operasyon ang cancer. Ngunit ang totoo, alam nilang dalawa na ang operasyong ito ay lubhang mahirap. Ang aorta ng pasyente ay nakakonekta na sa rectal tumor at ang sansa ng matagumpay na operasyon ay mas mababa pa sa 0%. Bukod pa rito, ito ang unang pagkakataon na susubukan ang operasyong ito sa ganitong paraan. Isang operasyon na may ganitong kahirapan ay tanging ang Chief of Department lamang ng malaking ospital sa Seoul ang makakagawa. Ngunit ayaw palampasin ni Eun-jae ang pagkakataong ito. Kung matagumpay niyang matatanggal ang rectal cancer, nangangahulugan ito na makakabalik siya sa Seoul National University Hospital. Ayaw rin niyang magkaroon ng anumang kinalaman sa kasuklam-suklam na Chief of Department. Kaya't si Eun-jae ay nagdesisyon na makipag-ugnayan sa nurse na nagpapahinga at kasabay nito, humiram ng donasyong katawan mula sa ospital upang magsanay bago ang opisyal na operasyon. Naging maayos ang pagsasanay at sa loob ng 6 na oras ay matagumpay itong natapos. Ang isang operasyon na inaasahang tatagal ng 16 na oras upang matapos ay pinaikli na ngayon ng 0 oras. Sa gabi, aktibong naghanap at nagbasa si Eun-jae ng mga kaugnay na materyales. Ngayon ay nakatuon na lamang siya sa kanyang trabaho at gustong magsagawa ng operasyon agad. Pinakamainam ay bukas, makabalik na siya sa Seoul National University Hospital para magtrabaho. Ang kanyang mga personal na layunin ay lalong nagiging malinaw. Kinabukasan, buong pagtitiwalang pumasok si Eun-jae sa silid ng pasyente, ngunit nakita niya na naroon din ang Chief of Department. Lumabas na nalaman niya kahapon na na-ospital dito ang guro. Bagamat inagaw ng Chief of Department ang pagkakataon ni Eun-jae, hindi pa rin siya sumuko dahil kailangan niya ang pagkakataong ito upang patunayan ang kanyang sarili. Unti-unti niyang nakalimutan ang mga prinsipyo ng isang doktor at sa isang matatag at determinado na saloobin, sinabi niya na tiyak na matatapos niya ang operasyon. Sa sandaling iyon, lumitaw si Dr. Kwak Hyun. Hindi niya lubos na naunawaan ang takot ng pasyente. Bagamat ito ang unang pagkakataon, ang ganitong uri ng sakit, ang ganitong uri ng sakit, ang ganitong uri ng sakit. Bakit mo itinuturing ang pasyente na parang isang guinea pig? Hindi siya isang sakit kundi isang tao. Kung mabibigo ka, mamamatay ang guro. Sinabi ko na ang agham ay sumusulong sa kabiguan. Kung ganoong klaseng walang pakiramdam na pag-unlad, tinatanggihan ko. Dr. Eun-jae, hindi ako sumasang-ayon na ikaw ang maging pangunahing doktor para sa guro. Mas mabuting huminto ka na. Sa totoo lang, kahit anong pagpigil ni Kwak Hyun ay walang silbi. Ang pinakapangunahing bagay ay kailangan ang pahintulot ng pasyente. Kaya't sinimula ni Eun-jae na kumbinsihin ang guro na sumang-ayon sa operasyon, ngunit nagpa siya na siyang sumuko. Gusto niyang gamitin ang huling 3 buwan ng kanyang buhay upang gumawa ng mas makabuluhang bagay. Matapos siyang ma-discharge mula sa ospital, puyat ang guro sa paghahanda ng silabus at pagsusulat ng gabay para sa mga estudyante sa araw. Bawat minuto at segundo ay inilaan niya sa piling ng mga bata. Bawat araw na lumilipas ay nababawasan ang kanyang mga araw. Ang nalalabing oras ay mabibilang na lamang sa mga daliri. Sa tulong ni Kwak Hyun, ang guro ay nakipagkita sa kanyang ama na palihim na bumalik sa bansa. Sila ay matalik na magkaibigan. Sino ang mag-aakala na ang ama ay hindi nakilala ang kanyang anak na lalaki na araw at gabi niyang kasama, ngunit mabilis niyang nakilala ang kanyang matandang kaibigan na 35 taon na niyang hindi nakita. Nagyakapan at umiyak ang dalawang matandang lalaki. Marahil ito na ang huling pagkakataon na magkikita sila sa kanilang buhay.
Akala ko hindi na kita makikita pa. Hindi man lang nakilala ng ama ang kanyang sariling anak. Galit siyang naghahanap ng gamot, naglalakad ng nakayapa, tumakbo sa bundok upang gamutin ang mga tao gamit ang mga halaman. Biglang nakatanggap ng misteryosong tawag sa telepono ang kanyang anak na si Kwak Hyun. Mabilis siyang nagmaneho patungo sa nursing home. Ano ang nangyari at nagmamadali ka? Naghahanap si Kwak Hyun at ang mga medikal na kawani sa kagubatan para sa kanyang ama, malakas na sumisigaw ng pangalan ng ama. Pagkaraan ng ilang sandali, paglingon ni Kwak Hyun, nakita niya ang kanyang ama sa likuran. Nagtakbuhan ang lahat, masaya nang makita siya. Ngunit ang eksenang bumungad sa kanila ay labis na nakakagulat. Ang ama ay nagsasagawa ng operasyon ng pagtatahi ng sugat sa isang puno. Hindi makapaniwala si Kwak Hyun na ang kanyang ama ay gumagawa ng kakaibang bagay. Hindi niya inakala na ganoon kalaki ang pinsalang idinulot ng digmaan. Ang kanyang ama ay dating isang napakahusay na siruhano, sikat sa loob at labas ng bansa. Dahil sa isang mahusay na doktor na tulad niya, nagkaroon pa nga ang bansa ng pwesto sa mundo. Dahil sa kanyang malakas na pananalita, siya ay ipinadala sa isang bansang sinalanta ng digmaan bilang isang field doctor. Sa ilalim ng patuloy na pagbumba ng artilerya, ang malaking bilang ng mga nasugatan ay nagpatakot sa kanya. Hindi nagtagal ay nagdulot ito ng professional sequelae. Pagkatapos, palihim na tumakas ang kanyang ama mula sa larangan ng digmaan at bumalik sa kanyang bayan. Ngayon, ang kanyang sakit ay hindi na mabilis na gumagaling at nakalimutan na rin siya ng bansa. Sa tindi ng sakit ng kanyang ama, si Kwak Hyun ay walang magawa kundi umiyak mag-isa sa ilalim ng ulan. Hindi lang iyon ang nangyari sa kanyang ama. Isang beses, naaalala niya ang digmaan, kaya tumakbo siya kung saan-saan upang iwasan ang mga bala ng kanyon, ngunit sa katotohanan ay tumatakbo lang siya ng walang direksyon sa tahimik na mga kalye. Hawak niya ng mahigpit ang kanyang ulo, sinisikap na huwag maalala ang nakakatakot na tanawin na iyon. Muntik pa siyang masagasaan ng kotse. Agad na tumakbo si Kwak Hyun upang protektahan ang kanyang ama na takot pa rin. Iyon din ang dahilan kung bakit siya nagmamadaling lumabas upang hanapin ang kanyang ama. Ngunit ang pasyente sa ospital ay namatay na ng tuluyan dahil sa kanyang pagkahuli. Kung mas maaga lang sana siya, hindi sana nangyari ang trahedya. Ito rin ay nag-iwan ng malaking trauma sa puso ni Kwak Hyun nang hindi makahinga ang pasyente. Kailangan niyang magsagawa ng intubation para sa first aid at lumitaw ang takot sa kanya. Hindi tumigil sa panginginig ang kanyang kamay, nanatili siyang tulala at hindi niya maisagawa ang first aid sa pasyente. Maiisip kung gaano kalaki ang epekto ng giyera sa mga tao, maaari itong sumira ng isang pamilya, humantong sa diborsyo ng mag-asawa, at maging sanhi ng mga hadlang sa mga bata, bukod pa sa pagwasak ng isang bansa. Dahil may sapat na karanasan ang kanyang ama para matuto, umaasa si Eun-jae na magabayan siya nito. Nang hawakan ni Eun-jae ang computer ng kanyang ama at tinanong ang password, agad na sinabi ng kanyang ama ang tamang password. Nararamdaman ni Kwak Hyun ang labis na pagkabigla dahil kaarawan niya iyon. Hindi niya akalain na naaalala pa ng kanyang ama. Anong klaseng ama ang makakalimot sa kaarawan ng kanyang anak? Ako ang ama mo, mahal kong anak. Hindi pala nakalimot ang kanyang ama, minsan lang ay malinaw, minsan ay malabo. Pagkatapos, masigasig na pinag-aralan ni Kwak Hyun ang maraming pamamaraan ng intubation hanggang sa magkaroon ng memorya ang kanyang mga kalamnan sa braso. Mula noon, nalampasan niya ang hirap sa intubating mga pasyente. Kinabukasan, isang bus na mailulan ng mga estudyante ang bumaliktad. Agad na napilitang yumuko ang mga surgeon na hindi naniniwala sa traditional medicine. Sa sumunod na segundo, bumalik sa dati ang naalis na braso. Isang bus ng estudyante ang nahulog sa bangin, magulo ang pinangyarihan, malubha ang pinsala ng driver. Mabilis na dumating ang mga medikal na tauhan. Ang babaeng doktor na si Eun-jae, na malubha ring nasugatan, ay sumali pa rin sa rescue team na nagmamarka ng bawat sugat ng estudyante. Nakita ni A.C. Jae-jol ang kanyang braso na naalis sa pagkakapuerto at hirap siyang kumilos, kaya gumamit siya ng tradisyonal na pamamaraan ng pagpapagaling upang ibalik ang braso sa tamang posisyon. Sa huli, matagumpay nilang natapos ang pagliligtas. Biglang, napansin ng guro na may isa pang estudyante sa loob ng kotse. Lubhang mapanganib ang sitwasyon, kaya nagsimulang hanapin ni Kwak Hyun ang bata. Natagpuan niya ang bata na walang malay sa bus. Nagmamadaling umakyat si Kwak Hyun sa loob ng bus upang iligtas ang bata. Biglang, nagsimulang umalog ang bus at muling nahulog. Mahigpit niyang niyakap ang bata at piprotektahan ang ulo nito. Sa kabutihang palad, huminto ang bus. Binasag ni Eun-jae ang bintana at ibinigay ang first aid kit kay Kwak Hyun. Matapos suriin, napag-alaman nilang hirap huminga ang bata at mahina ang paghinga. Kailangan agad na maglagay ng intubation tube upang suportahan ang paghinga, kung hindi ay mahihirapan itong mabuhay. Nang maghahanda na si Kwak Hyun na kumilos, muling lumitaw ang trauma sa kanyang puso. Patuloy pa ring nanginginig ang kanyang mga kamay. Kahit na masigasig siyang nagsasanay sa normal na panahon, hindi niya pa rin maalis ang takot. Sa kritikal na sandaling iyon, lumitaw si Eun-jae na nagtataboy ng ulap sa kanyang puso. Sinabi ni Kwak Hyun na hindi niya kaya, nanatiling matyaga si Eun-jae na sinusuportahan siya. Umaasa rin ang kanyang ama na makita siyang nanalo laban sa kanyang sarili. Naghihintay sa kanya ang guro at lahat.
umaasa ang guro na mailigtas niya ang bata. Hindi natin pwedeng hayaang mawalan siya ng estudyante. Magagawa mo iyan, huwag kang mag-isip ng iba pang bagay. Magpatuloy ka lang ng normal, tulad ng nakasanayan ng iyong kamay. Hinawakan ni Eunjae ang nanginginig na kamay ni Kwak Hyun na parang nagbibigay sa kanya ng dagdag na lakas. Sa huli, matagumpay na naipasok ni Kwak Hyun ang intubation tube. Maswerteng nagpakita ng mga senyales ng buhay ang bata. Si Eunjae ay parang ilaw na nagtataboy ng dilim na nagliliwanag sa puso ni Kwak Hyun. Mula noon, nawala na ang trauma sa kanyang puso. Kaya mabilis na umunlad ang kanilang pag-ibigan at nagsimula sila sa kanilang unang date. Unang beses naranasan ni Eunjae ang halik, patuloy niyang inaalala ang kilig na naramdaman niya kahapon. Bumilis ang tibok ng kanyang puso at tumaas ang presyon ng dugo. Ngunit ang magagandang bagay ay nanatili lang kahapon. Nang araw na iyon, isang Korean-British artist ang sumakay sa barkong ospital na nagsasabing magpipinta siya sa barko upang i-record ang lahat ng magagandang sandali ng buhay. Ngunit sa totoo lang, siya rin ang dating kasintahan ni Kwak Hyun, ang kanyang kababata. Malinaw ang kanyang layunin sa pagkakataong ito upang agawin si Kwak Hyun mula kay Eunjae. Sadyang nagsinungaling siya na may leukemia siya at 6 na buwan na lang ang itatagal ng kanyang buhay para makakuha ng simpatya. Pinipilit pa rin ni Kwak Hyun si Eunjae. Layuan mo si Kwak Hyun. Aking babala sa iyo, huwag ka nang magpakita sa harap ni Kwak Hyun muli, kundi gagawin kong impyerno ang buhay mo. Ilang minuto lang ang nakalipas, umiiyak na sinabi ni Yo Arim na may leukemia siya, ngunit maya-maya ay sumasayaw na siya sa bar. Sa kasamaang palad, nakita siya ng kapatid ng kanyang dating kasintahan. Kasabay nito, nahuli rin siya ng nanay ng kanyang dating kasintahan. Agad na tinawagan ng nanay si Kwak Hyun at pinagalitan siya, sinabing huwag hayaang makapasok sa bahay ang masamang babaeng iyon. Dahan-dahang sinabi ni Kwak Hyun na may leukemia si Yo Arim at ang pagpunta sa bar ay isang paraan para makapag-release siya ng stress. Hindi nakaimik ang nanay pagkatapos marinig iyon. Sa araw, pumunta ulit siya sa barkong ospital at patuloy na dinidikit ang sarili sa kanyang dating nobyo. Sa totoo lang, hindi siya gusto ni Kwak Hyun. Ang dahilan ng kanilang paghihiwalay ay dahil niloko ni Yo Arim si Kwak Hyun at nahuli pa siya nito sa akto. Matapos ang maraming beses na pandaraya at pagtataksil, nagpa siya si Kwak Hyun na hindi na magpapakaawa. Kaya nag-break sila. Ngayon ay nagpakita na naman siya, at sa mismong oras pa na may bago ng pag-ibig si Kwak Hyun. Malinaw na hindi niya matanggap na wala na siya, kaya sinisira niya. Isang pasyenteng bingi at pipi na may problema sa komunikasyon ang isinakay sa barkong ospital. Habang hindi alam ng lahat kung ano ang gagawin, mabilis na nasolusyonan ito ni Kwak Hyun dahil 15 taon na ang nakalipas ay partikular siyang nag-aral ng sign language, mga simbolo upang makipag-usap sa mga bingi at pipi na pasyente. Noon, nakilala ni Yo Arim si Kwak Hyun at nahulog sa pag-ibig sa kanya. Gusto ni Yo Arim ang kanyang kasipagan, ang paraan ng kanyang pagtatrabaho na may simula at katapusan, ang pagresolba sa lahat ng bagay hanggang sa huli. Kaya nabighani siya sa mahiwagang karisma ni Kwak Hyun. At si Eunjae ay mahal din siya dahil doon. Nakita ni Yo Arim na may espesyal na damdamin pa rin si Eunjae para kay Kwak Hyun, kaya agad siyang nagsimulang magdeklara ng kanyang posisyon. Ang aking lalaki ay napakakisig at may pananagutan. Lalaki mo siya. Hindi mo pa ba alam? Engaged na kami. Hindi makapaniwala si Eunjae at nagsimulang maghinala si Eunjae sa likod ng pangyayaring ito. Matapos magkausap si Kwak Hyun at ang bingi at pipi na pasyente, nalaman niyang ang kailangan gamutin ay ang anak ng pasyente. Pagkatapos ay nawalan ng malay ang bata at mabilis na isinakay sa barkong ospital. Nagmamadaling gumamit si Kwak Hyun ng body language upang tanungin ang ina tungkol sa kalagayan ng bata, kung kumain ba ito o nakipag-ugnayan sa lason. Sumagot ang ina ng hindi. Nang hubarin ang damit, natuklasan na ang skin tumor ay pumutok at nahawa sa mga platelet. Kailangan agad na operahan, kung hindi ay hindi na ito tatagal ng 3 oras. Kailangang agad na ayusin ang operasyon. Nakita ni Yo Arim ang kanilang pagiging abala at naramdaman niyang siya ay labis. Kinabukasan, palihim na pumasok si Yo Arim sa waiting room para sumagot ng tawag. Ang katotohanang hindi ako may sakit ay hindi dapat malaman ni Kwak Hyun. Subukan mong panatilihing lihim para sa akin. Malapit na siyang kumagat. Kaya pala peke ang kanyang leukemia. Lahat ng ito ay isang balak na kanyang inilatag para lang makuha ang simpatya ni Kwak Hyun upang iwanan niya si Eunjae at alagaan siya habang buhay. Ang inosenteng si Kwak Hyun ay walang kamalay-malay. Sa likod ng kurtina, nakahiga si Eunjae at nagpapahinga. Narinig niya ng napakalinaw ang bawat salita ni Yo Arim. Bagaman alam na niya ang lihim nito, hindi niya agad ibinunyag. Pagsapit ng gabi, nangako si Kwak Hyun kay Eunjae na mananatili siya sa tabi nito magpakailanman at umaasang hindi siya itataboy ni Eunjae. Hindi inaasahan, nakarinig din si Yo Arim sa likod ng dingding. Kaya kinabukasan, pinuntahan niya si Eunjae at inilabas ang lahat ng kanyang alas nang hindi nalalaman na alam na ni Eunjae ang tungkol sa kanyang pagpapanggap na may sakit upang linlangin si Kwak Hyun. Matapang na nagdeklara ng giyera si Yo Arim, ngunit hindi rin nagpatalo si Eunjae at sinabi ang lahat ng kanyang nalalaman.
Lubhang natakot si Yoarim at nagmakaawa kay Eunjae na huwag sabihin kay Kwak Hyun. Kung mangyari iyon, hindi na siya magkakaroon ng mukha upang harapin si Kwak Hyun. Hindi si Eunjae ang tipo ng tao na gumagamit ng panlilinlang upang manalo. Pumayag siya kay Yoarim na hindi sasabihin ito kay Kwak Hyun. Totoong ang mabubuting tao ay laging nalulugi. Pagkalabas lang ni Yoarim, sinabi ni Ae Jae-jul sa kanya, alam na ba ni Kwak Hyun? Ano ang ibig mong sabihin? Siyempre, ang tungkol sa hindi ka may sakit. Isang doktor ang gumagawa ng dalawang trabaho, dahil sa pagkapagod ay nagdugo ang kanyang ilong. Umupo siya para magpahinga at nakatulog. Ang ama niyang sugarol, na may utang, ay pinakiusapan ang kanyang kapatid na humingi ng pera sa kanya para mabayaran ang utang. Pagbalik sa dormitoryo, kailangan pang harapin ng staff ang Tea-Green Tea Girl. Walang kahihiyang sinabi ng Tea-Green Tea Girl sa harap ng lahat na gusto niyang makasama sa kwarto si Eunjae. Naguluhan din ang lahat. Napakaraming kwarto, bakit si Eunjae pa ang pinipili? Kaya pala, si Eunjae ang kanyang karibal sa pag-ibig. Upang mabawi si Kwak Hyun mula kay Eunjae, nagsinungaling si Yoarim na mayroon siyang leukemia upang linlangin ang lahat. Ngunit sa huli, hindi maitatago ang katotohanan. Hindi sinasadyang narinig ni Eunjae ang buong katotohanan sa lounge. Ginawa ito ni Yoarim upang maghiganti sa kanya. Una, hiniling niyang magkasama sila sa kwarto ni Eunjae. Ngunit nang makapasok siya sa kwarto ay nalaman niyang palaging natutulog si Eunjae sa malamig na sahig at walang kama o kumot. Nakita ni Yoarim na hindi maganda ang sitwasyon, kaya hiniling niyang matulog sa kwarto ni Kwak Hyun. Sa labas ay nagpapakita si Eunjae ng kawalang interes, ngunit nang pumasok si Yoarim sa kwarto at niyakap si Kwak Hyun, nagsimula siyang mag-alala at hindi makatulog. Gustong-gusto niyang pumunta roon at tingnan kung ano ang ginagawa nila. Alam mo ba ang ginagawa mo? Bigla niyang tinanong ang kanyang sarili kung ano ang ginagawa niya. Sa katunayan, may kaunting pag-ibig sa, hindi na makapag-isip ng matino ang lahat. Hindi nakatulog si Eunjae buong magdamag. Kinabukasan, hindi sabay na lumabas sina Kwak Hyun at Yoarim sa iisang kwarto. Kaya pala, tinanggihan siya ni Kwak Hyun kagabi at lumipat siya para matulog sa kwarto ni Ae Jae-jul doon lang nakahinga ng maluwag si Eunjae. Pagbalik sa barkong ospital, sinundan ni Yoarim si Kwak Hyun. Tinanong siya ni Ae Jae-jul, alam na ba ni Kwak Hyun na hindi ka may sakit? Naramdaman ni Yoarim na may mali. Tanging si Eunjae lang ang nakakaalam na hindi siya may sakit, kaya paano nalaman din ni Ae Jae-jul? Kaya muli siyang nagdeklara ng gyera kay Eunjae sa kubyerta. Umayag ka nang hindi ko sasabihin. Bakit alam na ni Ae Jae-jul ngayon? Akala mo ba nagbibiro ako? Gusto mong gumamit ako ng trick? Sabi ni Eunjae na hindi niya sinabi kay Ae Jae-jul sa totoo lang. Nang umamin si Yoarim na hindi siya may sakit, naririnig iyon ni Ae Jae-jul na nagkukumpuni ng computer malapit doon. Sino ang masisisi sa nangyari? Sa huli, nagsimulang muling mag-alab ang apoy. Nalaman ni Kwak Hyun ang lahat, ngunit hindi siya nagalit. Sa halip, malungkot niyang sinabi, pwede ka nang umalis ngayon. Bakit? Hindi ko kailangan ng kaibigang mahilig magsinungaling. Bakit? Dahil ba kay Eunjae? Wala kang karapatang banggitin siya. Ano ang kasalanan ni Eunjae sa iyo? Hindi ba pwedeng gusto ko siya? Hindi, gusto mo pa bang manatili sa tabi ko? Bakit hindi? Huwag ka nang magsalita. Wala na akong interes sa iyo. Bukas, umalis ka na ng South Korea. Hindi matanggap ni Kwak Hyun ang paulit-ulit na panloloko, kaya nagpa siya siyang paalisin si Yoarim. Kailangan niya ng normal na buhay ng katahimikan. Hindi makapalag si Yoarim dahil karapat-dapat naman siya sa nangyari sa kanya. Kinabukasan, isang grupo ng mga taong may utang ang bumalot kay Eunjae. Hindi pa nababayaran ng kanyang ama ang kanyang mga utang. May utang ka na nga, tatakasan mo pa? Isang ama na magsasaka ang isinama ang kanyang anak sa bukid. Malakas na pinagalitan ng anak ang ama, sinabing ayaw niyang gawin ang mga ganyang maruming trabaho. Sadyang ginulo ang malaking pugad ng bubuyog sa damuhan. Agad na pinalibutan at kinagat ng mga bubuyog ang mag-ama. Sa takot at pagtakas, hindi sinasadyang nahulog sila sa bundok. Agad na nawala ng malay ang ama. Nanganib ang buhay ng anak upang protektahan ang kanyang ama. Nang makatanggap ng tawag ang pulis, nalaman nila ang kagyat na sitwasyon at agad na ipinagbigay alam sa barkong ospital na nasa kalapit na karagatan upang magsagawa ng pagliligtas. Mabilis na dumating ang 5 medical na koponan sa pinangyarihan at nagsagawa ng emergency first aid sa pasyente. Mag-opera ka ba sa liblib na lugar na ito? Matapos ang first aid sa mga pasyente, dinala sila ng doktor sa barkong ospital. Pagkadilat ng kanyang mga mata, agad gustong makita ng ama ang kanyang anak. Malubha ang pinsala ng anak habang pinoprotektahan ang kanyang ama at hindi na ito makapagsalita ngayon. Lubhang nag-alala ang ama na may mangyayari sa kanyang anak, patuloy siyang bumubulong at sinasabing hindi niya dapat pinilit ang kanyang anak na magtrabaho sa bukid. Hindi makapagsalita ang anak, kaya pinilit niya ang kanyang nanginginig na kamay na sumulat sa papel, "Patawarin mo po ako, Tay. Hindi ko po dapat kayo pinagalitan ng ganoon. Sana po mapatawad niyo ako. Hindi na po ako magagalit sa inyo pagkatapos nito." Pagkabasa ng ama, umiiyak siyang sinabing, "Pinatawad na kita, anak.
Pinunasan ng anak ang luha ng ama gamit ang kanyang mahinang kamay, halos mawalan na siya ng lakas. Si Dr. Yunjay, na nakatayo sa tabi, ay labis na naantig sa emosyonal na tagpong ito, at hindi maiwasang maisip ang kanyang ama na nakahiga pa rin sa silid ng pasyente. Hindi niya kayang tratuhin ng tapat ang kanyang ama. Gusto pa niyang burahin ang medical record, nagpapanggap na walang sakit para makakuha ng insurance money na umaabot sa 1.5 bilyong won. Hindi siya sumang-ayon sa walang kabuluhang paraan na ito. Si Kwak Hyun ay nakatayo sa tabi at tahimik na pinapanood, walang imik. Pagkalabas ng silid ng pasyente, nagsimulang manginig si Yunjay at umiyak. Aliw ni Kwak Hyun, kung gusto mong umiyak, umiyak ka lang. Hindi ka robot. Hindi mo kailangang pigilan. Umiiyak sa kanyang puso si Yunjay. Sinabing sa bawat pagkakataon ay lumalabas siya sa kanyang pinakamahinang at pinakabulong anyo sa harap ni Kwak Hyun. Dahan-dahang niyakap ni Kwak Hyun si Yunjay mula sa likod, sinabing maaari niyang ibahagi ang lahat sa kanya. Maaari niyang ibahagi sa kanya anumang oras. Ang mga salitang ito ay nakatulong sa isang taong laging nagkukubli tulad ni Yunjay upang makapagbukas ng loob. Nag-alala din si Yunjay na baka hindi niya maintindihan ang wastong pakikitungo sa mga tao at makasakit kay Kwak Hyun, kaya't sinabi ni Yunjay ang napakasakit na mga salita. Sinabing kahit mamatay siya sa hinaharap ay huwag na siyang pansinin ni Kwak Hyun. Pagkasabi nito ay tumalikod siya at umalis, at muling umiyak ng mag-isa sa isang sulok. Isinantabi ni Yunjay ang kanyang dignidad at lumuhod upang magmakaawa sa tanging tao na maaaring makapagligtas sa kanyang ama sa sandaling ito, ngunit tinanggihan siya ng puno ng departamento. Hindi pa rin binitiwan ng buhay si Yunjay. Dahil sa gastusin sa pagpapagamot ng kanyang ama, siya at ang kanyang nakababatang kapatid ay tanging instant noodles lang ang kinakain. Umiyak ang kanyang kapatid at nagmakaawa kay Yunjay na iligtas ang kanilang ama sa anumang paraan. Sinabi niyang napakalungkot na ng buhay ng kanilang ama. Bagaman marami siyang nagawang mali bilang mga anak, kung may kakayahan, kailangan nilang iligtas ang kanilang ama. Naiintindihan ni Yunjay iyon. Kaya, kinagabihan, nagsimula siyang magbasa ng mga materyales tungkol sa mga kaugnay na sakit. Kasabay nito, tinawagan niya ang mas may karanasan na doktor upang humingi ng payo kung paano ililigtas ang kanyang ama. Matapos ang maraming walang resultang pagtatangka, ang tanging pag-asa ay nanatili sa puno ng departamento ng malaking ospital. Sa pagkakataong ito, labis na nag-alala ang direktor ng ospital kay Yunjay at nakipagkita sa puno ng departamento, umaasang mayopera niya ang ama ni Yunjay. Sinabi niya na okay lang ngayon habang bata pa, ngunit sa pagtanda ay makakaramdam siya ng pagkakasala habang buhay, at sa huli ay magiging isang matandang gumagala sa mga lansangan. Tinanong ng direktor ng ospital, ito ba ang gusto mo? Pagkarinig ng puno ng departamento, nanahimik siya at nag-isip. Ang ama na nakahiga sa kama ng ospital ay biglang bumaba ang presyon ng dugo. Nagmamadaling tumawag si Yunjay ng taxi, patuloy na nagdarasal na huwag kunin ng Diyos ang kanyang ama. Dati, namatay din ang kanyang ina dahil hindi siya nakarating sa oras. Sinabi ng driver sa kanya na lumipad na ang huling flight. Kaya tinawagan niya ang kanyang kasamahan at pinakiusapan itong tulungan siyang alagaan ang kanyang ama. Agad na tumayo si Kwak Hyun at kinuha ang kanyang backpack para lumabas. Umiiyak na sinabi ni Yunjay kay Kwak Hyun na malubha ang sakit ng kanyang ama. Gusto niyang iligtas ang kanyang ama. Ayaw niyang iwanan din siya ng kanyang tanging ama. Ngunit ang realidad ay laging nagpapaurong sa tao. Nang gabing iyon, isang taong laging nagkukubli tulad ni Yunjay ay nagbuhos ng loob at maraming sinabi. Matyagang inaliw siya ni Kwak Hyun. Hindi kita bibigyan ng kalungkutan kaya huwag kang umiyak. Aalagaan ko ang iyong ama para sa iyo, kaya kailangan mo ring alagaan ng mabuti ang iyong sarili. Dahil tinanggihan siya ng puno ng departamento, nagpa siya siyang personal na operahan ang kanyang ama upang alisin ang tumor sa kanyang bile duct. Hindi lamang ito isang napakahirap na operasyon, kundi ito rin ang unang pagkakataon na isang anak na babae ang nag-opera sa kanyang sariling ama. Kahit ang direktor ng ospital na dating sumalungat ay naantig sa lahat ng kanyang ginawa at sa kanyang determinasyon, kaya pumayag siyang operahan at patuloy na sinuportahan si Yunjay. Ngunit ang kanyang ama ay abala sa pag-impake ng kanyang mga damit at naghahanda ng umalis sa ospital. Dali-daling lumapit si Yunjay para tanungin ang ama kung ano na naman ang balak niya. Nagsumite ng discharge request ang kanyang ama sa ospital at sa Union, hindi na siya magpapagamot. Buong pusong sinabi ni Yunjay na ililigtas niya ang kanyang ama. Sa anumang paraan, ililigtas niya ang kanyang ama. Huwag siyang mag-isip na tumakas. Hindi pa siya naging mabuting ama noon at kailangan pa niyang isipin kung paano makakabawi sa kanila pagkatapos. Pagkasabi nito, sinimulan ni Yunjay na ihanda ang lahat para sa operasyon. Sa oras na ito, naramdaman ng nurse chief ng hospital ship na may kakaiba. Bukod dito, nalaman niya lang ang tungkol sa sitwasyon ng ama ni Yunjay matapos marinig ang male doctor. Ang nurse chief ay parang isang mainit na ate kay Yunjay. Hindi tayo iisang pamilya, bakit kailangan operahan ang ama ni Dr. Yunjay? Bakit wala tayong bumibisita sa kanya? Talagang kailangan ko siyang tulungan. Kinabukasan, mag-isang pumunta ang nurse chief sa ospital para hanapin si Yunjay. Pinagalitan niya ito kung bakit mag-isa nitong kinakaya ang lahat at inilalayo pa ang mga kaibigan nito sa hospital ship. Naawa ang nurse chief sa kanyang nakita. Habang nag-uusap sila,
lahat ng mga kasamahan niyang nakikipaglaban ay lumitaw sa dulo ng pasilyo. Nagpasya si Eunjae na operahan ang kanyang ama. Sila ang pinakamatatag na suporta ni Eunjae. Lumapit si Jae-yoon at niyakap siya para aliwin. Sa wakas, ngumiti rin si Eunjae. Nagpasalamat siya sa lahat. Napakainit ng tanawing ito. Nagmamadali ang lahat sa paghahanda para sa mahirap na operasyong ito. Ang amang nakaratay sa kama ng ospital ay naghihingalo. Ang anak ay nakaupo sa tabi niya, nagsasalita tungkol sa mga plano pagkatapos ng matagumpay na operasyon. Pagkatapos magsalita, niyakap niya ang kanyang ama. Umiyak siya bago itulak ang ama sa operating room, at patuloy na sinasabi sa kanyang kapatid na babae, nasa sa iyo ang lahat, ate. Kaya mo yan. Kaya mong gawin. Go, tatay. Go, ate. Ngunit pagkatapos magsara ng pinto ng silid, nagsimula siyang mag-alala, hindi na kasing kumpiyansa tulad ng dati. Nagpilit lamang siyang ngumiti. Tinanong ni Eunjae ang kanyang ama kung natatakot siya. Siyempre, natatakot ang ama. Natatakot siyang baka hindi na niya makita ang kanyang mga kapatid. Pinayapa ni Eunjae ang kanyang ama at sinabing huwag mag-alala, gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Kailangan lang matulog ni tatay at paggising, magiging maayos ang lahat. Pagkatapos sabihin iyon, umanda na siyang umalis. Hinila siya ng kanyang ama at sinabing kung sakaling may mangyari, problema niya iyon sa kalusugan. Wala siyang pananagutan doon. Mananatili siyang pagmamalaki ng kanyang ama. Naalala niya ba? Handa na ang lahat. Binuksan ni Eunjae ang pinto at pumasok sa silid. Ang pangunahing siruhano ay nakatayo roon at hindi inaasahan na ito ang department head na kanyang pinakiusapan. Paano siya pumayag na operahan ang kanyang ama? Maraming iniisip si Eunjae. Sinabi ng department head, sino ang nagpahintulot sa tagapag-alaga na lumabas sa operating room. Pagkatapos ay malakas siyang pinalabas. Malamig ang mga salita ngunit puno ng init. Iniaasa ko ang aking ama sa inyo. Sa pagsisikap ng pinakamalakas na medical team ng Seoul na pinamumunuan ng department head, sa wakas ay naligtas ang kanyang ama mula sa kamatayan. Dahil sa pangyayaring ito, naresolba ang alitan sa pagitan ng department head at Eunjae. Humingi ng paumanhin ang department head kay Eunjae sa kanyang mga dating ginawa. Nagpasalamat siya rito sa pagtitiwala na kaya niyang kumpletuhin ang operasyon sa kanyang ama. Ang mayamang ginang mula sa syudad na bumalik sa probinsya ay malakas na pinagalitan ang kanyang matalik na kaibigan. Ngunit sa sumunod na segundo, nakaramdam siya ng matinding antok hanggang sa hindi na niya makontrol ang sarili. Saglit niyang nakalimutan ang kanyang matalik na kaibigan sa loob ng ilang dekada. Naging maputla ang kanyang mukha at nawala ng malay sa bisig ng male doctor. Agad namang mabilis na binuhat ng male doctor ang pasyente papunta sa hospital ship. Isinagawa ni Kwak Hyun ang isang komprehensibong pagsusuri sa pasyente, ngunit sa huli ay hindi pa rin niya natagpuan ang sanhi ng sakit. Biglang bumaba ng husto ang presyon ng dugo ng pasyente, at agad itong ni-defibrillate upang maibalik ang normal na ritmo ng puso. Samantala, patuloy na nagriring ang telepono ni Kwak Hyun. Tumatawag ang nursing home kung saan nananatili ang kanyang ama. Masyado siyang nakatutok sa pagliligtas ng pasyente, kaya hindi niya pinansin kung sino ang tumatawag. Sa wakas, bumalik sa normal ang tibok ng puso ng pasyente. Lumabas si Kwak Hyun para sagutin ang tawag at nalaman niyang tumakas na naman ang kanyang ama at hindi pa rin ito nahahanap. Nag-alala si Kwak Hyun para sa kaligtasan ng pasyente, kaya pinili niyang hindi hanapin ang kanyang ama. Habang abala sa pag-aalaga sa pasyente, nang makabalik sa hospital ship, hindi sinasadyang narinig ni Kwak Hyun ang matalik niyang kaibigan na sinasabing gusto niya ng mga ligaw na gulay mula sa bundok. Biglang naisip ni Kwak Hyun, bakit hindi ko imbestigahan mula sa pagkain? Naalala ng matalik na kaibigan ang nangyari noong araw na iyon. Ang tatlong magkakaibigan ay sabay na lumaki. Nagkaroon ng magandang pagkakataon ang isa na pumunta sa Seoul at maging isang mayamang ginang. Nang makabalik, hindi na niya pinansin ang dalawa niyang matatandang kaibigan, at nagpakita pa ng pagmamataas at paghamak, naghahanap lamang ng ligaw na gulay. Nakita ng matalik na kaibigan ang kanyang pagiging malamig, kaya sinimulan siyang sumbatan, nang makarating ka sa syudad, akala mo ba ay mahusay ka na? Sige na, hindi ka naman makakalaban. Ang taga-syudad na bumalik sa probinsya ay napakabait. Malamang ay ayaw ding magpatalo ni Ginang O, kaya nagsimulang magtalo ang tatlo. Galit na sinabi ni Michon na ayaw niyang maging kaibigan ng isang baliw na matandang babae. Pagkatapos ay galit siyang umalis. Pagkatapos nito, dinala niya ang ligaw na gulay pa uwi. Sumunod ay dinala siya sa ospital. Sa kabilang banda, ang dalawang natitirang kaibigan ay pumunta sa dagat para mangisda at manghuli ng hipon. Bigla silang nasabit sa kung ano. Sinubukan nilang hilahin ito ngunit hindi makawala. Naputol din ang hose ng hangin at nagsimulang bumaba. Kinailangan lang nilang mabilis na tanggalin ang kagamitan. Nang lumutang sila, wala na silang hininga. Sila ay hinila at dinala sa bangka. O Diyos ko! Diyos ko, tulungan mo ako. Michelle, gumising ka. Nakatanggap ng tawag para humingi ng tulong ang hospital ship. Dumating sina Eunjae at Kwak Hyun sa pinangyarihan ng emergency. Ang pasyente ay nalunod at hindi na humihinga. Sinuri at inilagay ni Eunjae ng intubation tube upang makatulong sa paghinga at pagbabalik ng tibok ng puso. Sa pagsusuri sa mga binti at braso ng pasyente, napansin na hindi ito kontrolado ng utak. Ang sanhi ay ang mabilis na pagbabago mula sa mataas na presyon patungo sa mababang presyon.
Matapos masaktan ang pasyente, napagpasyahan na ito ay decompression sickness at kailangang ilipat agad sa hyperbaric oxygen therapy room. Unti-unting ibabalik ang katawan ng pasyente sa normal na presyon ng hangin. Kailangan ng maingat na paggamot upang unti-unting makita ang epekto. Ang mga binti at braso na dati ay hindi maikilos ay mabilis nang nakatayo at nakakalakad. Nagyakapan ang dalawa at umiyak, hindi natin alam ang kapalaran ng tao. Ang dalawang magkaibigan na nag-away kahapon ay parehong nasa ospital ngayon. Patuloy pa rin si Michyon sa pagmumura na parang baliw. Hindi man lang niya maasikaso ang sarili. Mukha siyang hindi malusog. At ikaw, hindi ka rin naman mas maganda kaysa sa akin, Michyon. Humihingi ako ng paumanhin. Ano ang paumanhin? Sinabi niya na sa totoo lang, hindi siya mayaman at masaya tulad ng nakikita ng iba. Sa totoo lang, kailangan niya ring umasa sa pagiging maninisid para kumita ng pera. Nagdiborsyo ang mag-asawa pagkatapos ng maikling panahon ng kasal. Matapos lumaki ang panganay na anak, palihim nitong ibinenta ang bahay. Wala na siyang pagpipilian kundi bumalik sa bahay ng kanyang ina. Matapos marinig ito, pareho silang nakaramdam ng awa sa kapalaran ng isa't isa. Mula noon, nabuksan din ang kanilang mga puso at mahigpit na nagkapit kamay. Ang kanilang damdamin ay bumalik sa pinaka-inosenteng pagkabata, kung saan kaya nilang sumisid ng magkasama at magdasal para sa kaligtasan ng bawat isa tuwing sila ilumalayag. Isang armadong magnanakaw ang biglang sumalakay sa hospital ship, ngunit hindi pera ang kinuha, kundi hinanap lang ang siruhano para sa kanilang pinuno. Partikular niyang pinili ang henyong doktor na Koreano. Hindi inalintana ni Kwak Hyun ang panganib at piprotektahan siya. Halos matamaan siya ng bala. Narinig ng pulis sa dalampasigan ang putok ng baril, ngunit tinanong lang ang kanyang kasamahan kung narinig din niya at pagkatapos ay umalis. Hindi natakot si Kwak Hyun at sinabing kaya niyang tulungan si Dr. Eun Jae. Sa ilalim ng pamimilit ng magnanakaw, inayos ni Eun Jae ang mga kinakailangang kagamitan para sa operasyon at sumakay sa bangka patungo sa isang lumang bodega. Ang tanawin sa harapan niya ay nakakatakot, namilog ang kanyang mga mata. Nakahandusay ang mga katawan sa sahig. Lumabas na nagkaroon ng transnasyonal na pagnanakaw ng droga dito kanina at sa proseso ay nagkaroon ng matinding barilan. Doon, ang pinunong nakasuot ng suit ay nasugatan at bumagsak. Ang mga hangal na alagad ay nagplano na tawagan ang pulis at dalhin ang pinuno sa ospital, ngunit pinagalitan sila ni Jang Sung-ho. Kinuha ni Jang Sung-ho ang telepono at binasa ang balita tungkol sa hospital ship at dahil malapit lang sila, sa pilitang dinala sina Eun Jae at Kwak Hyun dito. Tinitignan ang pinunong may malubhang sugat na nakahiga sa sahig at naghihinalo. Agad na nagsuot si Eun Jae ng guwantes at sinuri ang sugat, natuklasan niyang ang pasyente ay may sugat sa magkabilang panig. Sa kabutihang palad, hindi sinira ng bala ang mga panloob na organo. Lahat ng vital signs, kabilang ang blood pressure, ay nasa ibaba ng 70 at napakahirap huminga. Humiling si Eun Jae na dalhin agad ang pasyente sa hospital ship para sa operasyon. Ngunit sinabi ni Jang Sung-ho na maaari lamang gawin ang operasyon sa lugar. Ang operasyon sa ganoong maruming kapaligiran ay madaling magdulot ng impeksyon sa sugat. Bukod pa rito, wala silang sapat na anesthetic injection sa ngayon. Higit pa rito, ang operasyon upang alisin ang ganoong kalaking bala ay magagawa lamang sa tulong ng isang profesional at kumpletong medical team. Matapos marinig ito, galit na galit si Jang Sung-ho at muling itinaas ang kanyang baril at sumigaw. Kailangang isagawa ang operasyon sa lugar. Sa sandaling iyon, bumaba ng husto ang presyon ng dugo ng pasyente. Mabilis na inilagay ni Kwak Hyun ang intubation tube para sa respiratory support upang mailigtas ang buhay. Nakiusap siya kay Jang Sung-ho na dalhin ang pasyente sa hospital ship para gamutin. Isa talaga siyang doktor na may busilak na puso. Wala nang ibang paraan, kaya pumayag si Jang Sung-ho, ngunit humingi siya ng kondisyon na kailangan ni Eun Jae na iligtas ang pasyente sa loob ng 3 oras. Kung lumampas ng 1 minuto, bababa ang lahat ng tao sa hospital ship. Ang ganoong kalaking operasyon ay dapat tumagal ng hindi bababa sa 6 na oras. Sa ilalim ng matinding pressure upang iligtas ang pasyente, tanging si Eun Jae ang makakapayag. Kaya, dinala nila ang pasyente sa hospital ship. Sa oras na ito, kailangan pa rin nilang harapin ang isang malaking problema. Ang posisyon ng bala ay nakasira sa aorta. Kahit na maalis ang bala, kung hindi makapagbigay ng sapat na dugo, maaaring huminto ang puso ng pasyente dahil sa labis na pagkawala ng dugo. Sa oras na iyon, ang ibang tao sa hospital ship ay hindi rin mabubuhay. Nang masabi ito, lalong lumaki ang pressure kay Eun Jae. Pinayapa siya ni Kwak Hyun at sinabing kailangan lang niyang mag-focus sa pagliligtas sa pasyente at siya na ang bahala sa iba pang bagay. Pagkatapos sabihin iyon, mahinahon niyang yakap si Eun Jae. Nagsimula ang operasyon. Bago iyon, kailangan munang salina ng dugo ang pasyente. Kaya, pinakilos ni Kwak Hyun ang lahat na mag-donate ng dugo para sa pinuno. Umiiyak na sinabi ng nurse, bakit kailangan nating mag-donate ng dugo sa taong nagdulot ng panganib sa ating buhay? Totoo na walang normal na tao ang gagawa nito. Ngunit sa isip ng doktor, lahat ng tao ay pasyente, maging sila ay sibilyan, hari, o isang walang awa at masamang tao. Kaya, lahat ng doktor at nurse ay nag-donate ng dugo para sa pasyente. Sa sandaling iyon, nakita ng kapitan ng barko ang isang telepono na maaaring magpatawag ng pulis. Sa operating table, mabilis na bumaba ang presyon ng dugo ng pasyente dahil sa ruptured aorta.
Gusto mo bang patayin ang aking pinuno? Itinutok ang baril sa ulo ni Yunjay. Lahat ay takot na takot. Pinayuhan ni Kwak Hyun si Jang Sung-ho, kung gusto mong iligtas ang pinuno sa loob ng 3 oras, kailangan mong bigyan ang doktor ng sapat na oras at espasyo. Lumabas na ang taong nasa operating table ay ang pinuno ng isang underground society. Sa kasamaang palad, nasugatan siya sa matinding barilan kahapon. Ang kasong ito ay halos kapareho ng sitwasyon ng ama ni Kwak Hyun na nagligtas ng isang batang lalaki sa larangan ng digmaan. Mabuti na lang, kahapon ay tinuruan din si Yunjay ng ama ni Kwak Hyun. Sa kasalukuyan, napakaliit ng supply ng dugo ng pasyente. Kapag kailangan ang autologous transfusion, tiyak na hindi ito sapat. Katulad ng prinsipyo ng autologous transfusion, maaaring maglipat ng ibang dugo. Kaya, sinabi ni Kwak Hyun sa nurse chief na hawakan ang aorta ng pasyente para sa kanya at sinabi kay Yunjay na ang kanyang blood type ay O at maaari siyang magbigay ng dugo sa pasyente. Kahit mayroong nagdodonate ng dugo, hindi pa rin ito sapat. Walang magawa si Kwak Hyun kundi muling hikayatin ang ibang medical personnel na mag-donate ng dugo. Sa patuloy na pagtakbo pabalik-balik, tensyonado ring isinasagawa ang operasyon. Sa huli, sunod-sunod na sumama ang mga alagad sa pagdodonate ng dugo. Hawak ni Kim Jae-jol ang kanyang teleponong nagliligtas buhay, naghahanap ng paraan para humingi ng tulong sa labas. Hindi inaasahang nakita siya ng isa sa mga alagad. Binaril siya ng 2 beses ng pinuno. Sa kabilang dulo ng punong tanggapan, hindi nila matukoy ang lokasyon ng hospital ship sa Gi. Kaya, tinawagan nila ang mga pulis sa dalampasigan upang pumunta sa lugar at kumpirmahin ang sitwasyon. Sa wakas, sa pagsisikap ni Yunjay, matagumpay na natapos ang operasyon. Inilagay ang pinuno sa stretcher at dinala. Habang nakahinga ng maluwag si Yunjay, biglang itinutok ni Jang Sung-ho ang baril at nagbanta na isama siya, sinabing kailangan niya ng mag-aalaga. Nang tumakas ang pinuno sa ibang bansa, siya ay hostage pala. Kung dadalhin si Yunjay, tiyak na masama ang mangyayari. Sa oras na ito, lumapit si Kwak Hyun at sinabing marami siyang karanasan sa pag-aalaga at operasyon at pumayag siyang sumama kapalit ni Yunjay. Ngunit sinuntok siya ni Jang Sung-ho. Nakita ni Yunjay na hindi maganda ang sitwasyon kaya mabilis siyang pumigil. Habang nagsasalita, inayos niya ang mga gamot at kagamitan sa pag-aalaga. Sa oras na ito, nahuli na ng Coast Guard ang mga alagad sa labas. Agad na isinara ni Jang Sung-ho ang pinto nang malaman niya ito. Habang hindi siya nakatingin, itinulak siya ni Kwak Hyun palabas. Tumayo si Jang Sung-ho at binaril ang salamin para sirain ang pinto. Binuksan niya ang pinto at pumasok, determinado na patayin silang dalawa. Matalino si Kwak Hyun, hinawakan niya ang fire extinguisher at inisprayhan si Jang Sung-ho. Hindi makakita ng maayos si Jang Sung-ho, kaya mabilis na hinila ni Kwak Hyun si Yunjay palabas. Sumunod ang isang nakakatakot na eksena. Itinutok ni Jang Sung-ho ang baril kay Yunjay. Sa kritikal na sandali, ginamit ni Kwak Hyun ang kanyang katawan upang harangan ang bala para sa kanya, at sa gayon ay bumagsak si Kwak Hyun sa mga bisig ni Yunjay. Nahuli rin ng Coast Guard si Jang Sung-ho. Isinakay si Kwak Hyun sa emergency helicopter. Mahigpit na hinawakan ni Yunjay ang kanyang kamay, sinusubukang gisingin siya at sinabing huwag matulog. Kailangan niyang maging gising. Ngunit dahan-dahang ipinikit ni Kwak Hyun ang kanyang mga mata. Huwag kang ganyan. Huwag kang umalis. Sinabi kong huwag kang umalis. Malubhang nasugatan si Kwak Hyun dahil sa pagliligtas sa kanyang mahal at dinala siya sa ospital. Nalaman nilang nagbabakasyon ang siruhano kaya nagpa siya silang lumipat sa Seoul National University Hospital. Ngunit ngayon ay hindi na humihinga ang pasyente. Kung magpapatuloy ito, maaga siyang mamamatay. Sa oras na ito, tanging si Yunjay lamang ang makakapagligtas sa kanya. Ngunit kanina lang, binigay niya ang lahat ng kanyang makakaya sa pag-opera sa pinuno ng underground society. Ngayon, pagod na rin siya. Bukod pa rito, si Kwak Hyun ang lalaking pinakamamahal niya, at natatakot siyang baka hindi niya mapanatili ang ganap na kalmado sa operasyon. Ngunit sa kasalukuyan, siya lamang ang may kakayahang iligtas si Kwak Hyun. Matapos mag-atubili sandali, nagpa siya si Yunjay na operahan siya. Habang naghahanda, lumitaw sa kanyang isip ang magagandang sandali. Kapag kasama niya si Kwak Hyun, maraming beses niya itong nasasaktan dahil sa kanyang matigas at nakakainis na pananalita. Ngunit si Kwak Hyun ay nanatiling matyaga sa kanyang tabi, nagbibigay liwanag at nagpapainit ng kanyang puso. Palagi niya itong pinapalakas ang loob at pinupuri. Sa pagkakataong ito, nasugatan din siya dahil sa pagprotekta sa kanya. Unti-unting nahulog ang loob ni Yunjay sa lalaking ito na may napakainit na puso. Nang makita niya ang mahal niya na naghihingalo sa operating table at hindi pa nakakalabas sa panganib, sumambulat ang luha ni Yunjay. Ngunit kailangan niyang gawin ang operasyon para iligtas siya. Humanga ang kanyang mga kasamahan nang makita siyang napakalma. Hindi nga siya nagpakababa sa kanyang reputasyon bilang isang henyong doktor. Nagsasagawa ng operasyon para sa taong mahal niya, nanatili pa rin siyang matatag at malakas, hindi man lang nalalaman. Si Yunjay ay pawis na pawis at malapit nang umiyak anumang oras, ngunit kailangan pa ring pigilan ang kanyang sarili. Mas masakit ito ng daan-daang beses. Mabuti na lang, dahan-dahang nagmulat si Kwak Hyun ng kanyang mga mata. Hindi na napigilan ni Yunjay ang kanyang sarili, at malakas na bumuhos ang kanyang luha na hindi mapipigilan. Dahan-dahang pinunasan ni Kwak Hyun ang mga luha sa kanyang pisngi at sinabing, ayos ka lang ba kahapon?
Umayat ka na. Lalo pang umiyak ng malakas si Yunjay. 10 araw ang lumipas. Sa isang iglap, hindi pa rin binibisita ni Yunjay si Kwak Hyun. Dahil dito, nagduda siya. Nagkamali ba ako? Lumabas na habang naka-ospital si Kwak Hyun, palaging binibisita ni Yunjay ang kanyang ama. Kinabukasan, pagbalik sa hospital ship, iniiwasan pa rin ni Yunjay si Kwak Hyun. Hinila ni Kwak Hyun si Yunjay sa kanyang mga bisig at naramdaman ang tibok ng puso nito. Ang mga taong nagmamahalan ay kakaiba. Bakit ang bilis ng tibok ng puso mo? Gusto kong makipag-date sa iyo. Ngunit hindi nagtagal ang magandang panahon. Biglang nagpasya ang gobyerno na buwagin ang hospital ship. Kung walang libreng operasyon, mamamatay ang mga tao. Kaya, sa ilalim ng puwersang hindi maiiwasan, ginawa nila ito. Isang buntis na babae ang napaaga ang panganganak, umiiyak sa sakit sa hospital ship. Tinantiyan ni Dr. Cha Jun Young na prolapsed umbilical cord ito at kailangan agad na operahan para ilabas ang sanggol, kung hindi ay hindi maililigtas ang bata. Bagamat si Yunjay ay isang henyong siruhano, wala siyang alam sa larangan ng Obgyn. Dahil sa makapal na hamog sa dagat, hindi makaabot ang Coast Guard sa pinangyarihan. Upang madala ang pasyente sa ospital sa isang emergency na sitwasyon, tanging operasyon sa barko ang maaaring gawin. Walang karanasan si Song Min-jae sa obstetrics at gynecology at hindi rin niya kayang gawin, ngunit hindi niya natiis na makita ang paghihirap ng buntis. Sa huli, sa paghimok ni Kwak Hyun, nagpasya siyang isugal ito. Kaya, ipinaalam ni Song Min-jae sa ina na kailangan ng buntis ng agarang operasyon, at sinabi niya na naiintindihan niyang hindi siya isang obstetrician at hindi pa siya nakakagawa ng operasyon na may kaugnayan sa panganganak. Ngunit kung hindi niya ito gagawin ngayon, ang kahihinatnan ay parehong hindi makakaligtas ang ina at ang sanggol. Sa kasong ito, kailangan ang pahintulot ng tagapag-alaga upang maisagawa ang operasyon. Matapos malaman ang kahihinatnan, umagulgol ang ina at nakiusap kay Song Min-jae na iligtas ang kanyang anak. Sinabi niya na gawin lang ni Song Min-jae ang lahat ng kanyang makakaya, at kung may mangyari mang masama, hindi niya sisisihin si Song Min-jae. Matapos makuha ang pahintulot ng tagapag-alaga, sinimulan ni Song Min-jae ang operasyon. Matagumpay na inilabas ang sanggol mula sa sinapupunan ng ina, ngunit walang senyales ng paghinga. Matyagang ginamit ni Kwak Hyun ang isang panlinis upang alisin ang mga dumi mula sa respiratory tract ng bata, at noon lang naramdaman ang tibok ng puso. Nakahinga rin ng maluwag ang ina na balisang naghihintay, pati na rin ang lahat ng nasa barko ng ospital. Lahat ay naghahanda para sa bagong silang na sanggol na ito. Dahil ang sanggol ay isang buwan na premature, kailangan itong ilagay sa incubator pagkapanganak. Ngunit sa barko ng ospital na may mahinang kagamitang medikal, paano magkakaroon? Kaya, si Kim Jae-jol ay walang ibang nagawa kundi putulin ang kanyang bagong bili na jacket upang gumawa ng simpleng inkubator. Matagumpay na isinilang ang sanggol sa mainit na kapaligiran at pag-asam ng lahat. Ang mag-ina ay dinala rin sa isang malaking ospital. Kinabukasan, nakatanggap si Song Min-jae ng tawag mula sa istasyon ng pulisya. Ang buntis pala na sinikap niyang iligtas ay nagrereklamo laban sa kanya, sa kadahilan ng hindi siya isang obstetrician at kusang nagpa siya na magsagawa ng operasyon nang walang pahintulot ng pasyente, na humantong sa premature na panganganak. Hindi kumpleto ang pagkabuo ng tibok ng puso, kaya kailangan pa ring manatili sa sterile room. Lubhang naapektuhan din ang kanyang katawan. Ngunit bago ang operasyon, paulit-ulit na ipinaalala ni Song Min-jae ang mga kahihinatnan ng operasyon at nakuha ang pahintulot ng tagapag-alaga. Ngayon ay sinisisi siya. Patuloy na malakas na nagtatanong ang pulis kay Song Min-jae kung mayroon pang iba na kasama sa bagay na ito. Upang protektahan ang kanyang mga kasamahan at ang barko ng ospital, sumagot si Song Min-jae na siya lang ang gumawa ng lahat. Mabilis na nakakuha ng atensyon ng media ang insidenteng ito. Tinanong ng reporter si Song Min-jae kung bakit siya, na hindi isang obstetrician, ay nagpumilit pa ring magsisaryan section sa buntis. Maliwanag na kawalang galang sa buhay ng ibang tao. Matapos may ulat ang insidente, at idinagdag pa ang libreng paggamot ng barko ng ospital sa ibang mga pasyente at ang tulong nito sa mga mahihirap sa buong taon na walang kita. Nag-utos ang gobyerno ng pansamantalang pagtigil sa operasyon ng barko ng ospital. Agad na pinuntahan ni Song Min-jae ang mag-ina ng buntis upang kumprontahin sila. Hindi binanggit ng ina ang kanyang pagpayag sa operasyon ni Song Min-jae, at mas naging mapagmataas ang anak na sinabi kay Song Min-jae na kung may problema ay kausapin ang kanyang abogado. Labis na nasaktan si Song Min-jae. Galit na pinuna ng presidente ng Chaebol ang labis na marangyang tirahan at agad itong pinalitan ng isang sirang kahoy na bahay. Ngunit ang ganitong pagkilos ay palabas lamang para sa iba. Ang layunin ay upang mabili muli ang ospital ng maayos at maibalik sa kanyang kontrol, at buwagin ang barko ng ospital na nagbibigay ng libreng paggamot sa mga kalapit na residente ng isla. Pagkatapos, iminungkahi niya ang remote treatment, kung saan ang bawat residente sa isla ay may computer at maaaring makakuha ng remote medical consultation anumang oras at saan man. Ito ay malulutas ang maraming problema na kinakaharap ng mga tao sa pagkuha ng medikal na paggamot, ngunit may isang napakahalagang issue na hindi pinansin, ang mga matatandang tao na hindi bihasa sa paggamit ng computer. Bukod pa rito, kapag ginagamot ang mga pasyente, kailangan ng mga doktor na gumamit ng 4 na paraan ng diagnosis upang tumpak na matukoy ang sanhi ng sakit.
Ang huling layunin ng presidente ay upang makapagbenta ng malaking bilang ng mga computer device para kumita. Para sa propaganda, nagdala sila ng mga kamera para kumuha ng video at tinuruan ang mga matatanda na mag-operate. Pagkatapos, pinagsama-sama nila ang mga video upang maipakita ang resulta na ang mga matatanda ay mahusay na nakakapag-operate at maayos na nakikipag-ugnayan sa doktor. Hindi makapaniwala si Kwak Hyun sa kanyang nakita dahil napakawalang katotohanan nito. Huminto ang barko ng ospital sa pagtanggap ng mga pasyente. Biglang nawala ng internet connection ang lahat ng computer. Nagtipon ang lahat ng pasyente sa maliit na klinika ng nursing home at hindi agad malunasan ang napakaraming pasyente. Kaya, tumawag ang doktor kay Kwak Hyun para humingi ng tulong. Mabilis na dumating ang grupo ni Kwak Hyun sa pinangyarihan. Unang-una ay ang agarang pakikipag-ugnayan sa mga doktor ng telehealth. Ngunit ang mga doktor ay tao rin at kailangan ding magpahinga, kaya kailangan lang maghintay para sa mga online na doktor. Pagkatapos ng ilang pagtatanong kay Han, kailangan pa rin pumunta sa ospital para sa isang pangkalahatang pagsusuri para malaman ang sanhi. Kung lahat ay ganito at kailangan pang maghintay ng online na doktor para makonsulta kapag may sakit, baka ang pasyente ay patay na. Sinabi rin ng nagpapagamot na doktor na ang pamamaraang ito ng telehealth ay hindi makatuwiran at hindi makatao, ngunit wala rin siyang magawa. Ang sanhi ng buong insidente ay nagmula sa pagliligtas ni Song Min-jae sa mag-ina ng buntis kahapon. Sa simula pa lang ay nilinang na niya sa tagapag-alaga na hindi siya isang obstetrician. Pinayagan din ng tagapag-alaga ang operasyon, ngunit hindi inaasahan na sa huli ay tumawag sila ng abogado upang kasuhan si Song Min-jae. Natuklasan ni Song Min-jae na ang abogadong kinuha nila ay isang labor lawyer. Bakit ngayon ay sangkot na siya sa mga medikal na pagtatalo? Lumabas na ang abogado ay legal advisor ng kumpanya ng chairman. Malinaw na mayroong kahinahinala sa bagay na ito. Dahil sa insidente ni Song Min-jae at sa ilalim ng presyon mula sa media at sa chairman, sumang-ayon ang direktor ng ospital na mamuhunan sa pagtatayo ng kanyang ospital upang maging isang malaking ospital na maaaring tumanggap ng mas maraming pasyente at kumita ng mas maraming pera. Agad na nabulag ang direktor at walang awa na tinanggal at pinatalsik si Song Min-jae mula sa ospital. Pagkatapos noon, tiningnan ng direktor ang bagong disenyo ng master plan ng malaking ospital, malalim na nag-iisip. Sa loob niya, ayaw talaga niyang mawala ang isang talentadong doktor tulad ni Song Min-jae at sabay na iniisip ang kinabukasan ng ospital. Sa huli, kinuha ng direktor ang nilagdaang kontrata at pinuntahan ang chairman, sinabing tatalikuran niya ang kanyang proyektong pamumuhunan sa pagtatayo ng isang malaking ospital. Nagbanta ang chairman, sinabing hindi na magkakaroon ng pangalawang pagkakataon ang direktor. Nag-atubili sandali ang direktor bago tumalikod at umalis. Pagkatapos, buong tapang niyang pinunit ang kontrata at itinapon. Nang bumagsak ang mga piraso ng papel, bumalik ang lahat sa dati. Ang babaeng maputla ang mukha, minura at inutusang magbitiw agad ang kanyang asawa. Nang sumunod na segundo, bigla siyang nagsuka ng dugo at nawala ng malay. Hindi niya maalala kahit ang kanyang pangalan. Ang kanyang alaala ay huminto 35 taon na ang nakalipas. Ang paunang diagnosis ay acute liver failure. Ang iba pang organo ay sumabog din. Si Song Min-jae ay unti-unting nag-aayos ng mga medikal na tauhan upang iligtas ang pasyente. Sa sandaling ito, lumitaw ang direktor at inutusan siyang huminto na sinabing natanggal na siya at hindi na siya doktor ng ospital na ito. Wala siyang karapatang magtalaga ng sinumang magpapagamot sa pasyente. Ang dahilan ay dahil si Song Min-jae ay sangkot sa isang kaso ng medikal na pagtatalo. Kasalukuyan pa rin siyang akusado. Dahil sa presyon ng publiko at takot na maapektuhan ang ospital, tinanggal ng direktor si Song Min-jae. Nakita nang nagrereklamo si Song Min-jae na umalis at nagkunwari pa rin nagtanong kung bakit siya aalis. Sa sitwasyong ito, wala nang nagawa si Song Min-jae, kundi sumunod sa kagustuhan ng direktor at hindi na makialam. Humingi siya ng tawad sa kapitan ng barko dahil hindi niya magagamot ang kanyang asawa. Tinawagan ng punong nurse si Song Min-jae at nalaman na ang pasyente ay may liver failure at nangangailangan ng liver transplant. Ipinaalam ng duty doctor ang huling resulta ng pagsusuri sa kapitan ng barko at kay Song Min-jae. 3 araw na lang ang maaaring mabuhay ng pasyente at 30% lamang ang sansa ng tagumpay ng transplant surgery. Alam ng kapitan ng barko na kritikal ang kalagayan ng kanyang asawa at hindi makapaniwala na ang kanyang asawa na malakas pa at nagalit sa kanya kahapon ay nasa bingit na ng kamatayan ngayon. Ang balitang ito ay parang kidlat sa tainga. Sa eksaktong sandali na ito, ang pasyente ay biglang nanginig at bumula ang bibig. Agad na nag-iniksyon ng gamot na pampakalma ang doktor sa pasyente. Ang fenomenong ito ay kumbulsyon dahil sa liver failure na nangangahulugan din na hindi na magtatagal ang buhay ng pasyente. Tiningnan ng kapitan ng barko ang kanyang asawa sa ganoong kalagayan at tahimik na nakatayo mag-isa. Sa loob ng maraming taon, marami siyang pagkakautang sa kanyang asawa at mga anak. Buong puso siyang nagsumikap para sa barko ng ospital, at itinuring niya ang lahat ng pasyenteng kailangan ng paggamot bilang kanyang sariling pamilya. Ngayon, malapit na huminto ang operasyon ng barko ng ospital, at malapit na rin siyang iwan ng kanyang asawa. Tahimik na nakinig ang punong nurse sa kanyang mga sinasabi, at naisip na sa loob ng maraming taon, marami na rin siyang nailigtas na tao at pamilya. Kaya, sinabi ng punong nurse na pareho sila ng blood type ng asawa ng kapitan ng barko.
Pumayag siyang magbigay ng bahagi ng kanyang atay, at nagbiro pa na wala siyang ibang pagmamay-ari kundi maraming atay. Muling isinuot ni Song Min-jae ang kanyang puting coat at pinuntahan ang direktor ng ospital. Nakiusap na pahintulutan siyang magsagawa ng operasyon sa pasyente, ngunit tinanggihan pa rin siya. Sa silid ng pasyente, nagtanong ang kapitan ng barko kay Song Min-jae kung susuko na ba siya. Walang imik si Song Min-jae at hindi alam ang sasabihin. Sa sandaling ito, muling lumitaw ang direktor at sinabing huwag sumuko, at inutusan si Song Min-jae na iligtas ang asawa ng kapitan ng barko. Sa wakas ay naalis ang mabigat na pasanin sa kanyang puso. Lumabas na kagabi, matapos pag-isipan ng mabuti, nagpa siya ang direktor na, kasama ang lahat na harapin ang kahirapan. Ang punong nurse ay nakahiga sa operating table, itinaas ang kanyang hinlalaki upang palakasin ang loob ni Song Min-jae. Napakaswerte ng operasyon. Kalmadong natapos ni Song Min-jae ang kanyang gawain, na nagbigay ng kapayapaan ng isip sa kapitan ng barko, at sa kanyang mga anak na ang kanilang asawa at ina ay maaari pa ring mabuhay ng 35 taon pa. Iba pang pangalan, inihayag ng gobyerno sa media na kukunin nila ang barko ng ospital na nagbibigay ng libreng paggamot at walang kita. Walang magawa ang lahat habang pinagmamasdan nila ang barko ng ospital na lumayo, palayo ng palayo. Ang kanilang mga puso ay tila kumirot. Ito ang paraan ng paggamot sa mga premature na sanggol na higit sa siyensya. Inalis ng lalaking doktor ang kanyang damit at dahan-dahang inilapit ang maliit na puso ng bata sa kanyang sariling puso. Hinihila ng malaking puso ang maliit na puso, dahan-dahang nagkamalay. Ang ina ay tumakbo upang makita ang eksena at nakadama ng pagsisisi. Tinanong ang doktor sa kanyang tabi kung maaari niyang palitan si Kwak Hyun sa paggawa nito. Sumagot ang doktor na sa ngayon ay nasa sterile room pa rin ang bata. Bukod pa rito, ang ina ay may sipon at nagdadala ng microvirus na maaaring magdulot ng panganib sa bata. Labis na nalungkot ang ina pagkatapos marinig ito. Una, hindi siya makakauwi sa oras na kailangan siya ng kanyang anak, at pangalawa, nakadama siya ng pagsisisi. Ang dahilan ay kahapon lang ay kinasuhan niya si Song Min-jae at Kwak Hyun, at dahil din doon ay sinuspindi ng gobyerno ang operasyon ng barko ng ospital. Ngunit hindi pinabayaan ni Kwak Hyun ang bata dahil sa kanyang pagkakamali, bagkus ay ginawa niya ang kanyang makakaya upang magbigay ng pag-asa ng buhay sa bata at madama ang kagandahan ng mundong ito. Sa pag-iisip dito, mas lalo pang nakadama ng hiya at pagsisisi ang ina. Humagulgol siya. Tinanong ng ina ang doktor kung may iba pa bang panganib ang kanyang apo. Sinabi ng doktor sa kanila na malusog na ang sanggol ngayon. Nang marinig ito, niyakap ng mag-ina ang isa't isa at umiyak. Matapos lumabas ng silid ng pasyente, binigyan ng ina ng isang pares ng tsinelas ang kanyang anak, sinabing mahal niya ang kanyang anak at mahal din niya ang kanyang anak na babae. Nang marinig ito, mas lalo pa siyang umiyak. Mahigpit na hinawakan ng maliit na kamay ng sanggol ang kamay ni Song Min-jae. Ang napakagandang pakiramdam na ito ay tunay na nakapagpapagaling. Ngunit sa sandaling ito, umasok ang ina at pinigilan sila. Sino ang nagbigay pahintulot sa masamang doktor na ito? Nahawakan ang aking anak. Hindi agad nakapag-react si Song Min-jae. Sinabi ng katabing doktor na hindi ito kasalanan ni Song Min-jae. Bukod pa rito, si Song Min-jae ay isang doktor at may karapatang bisitahin at makipag-ugnayan sa pasyente. Pinigilan ni Song Min-jae ang doktor, yumuko para humingi ng paumanhin at umalis. Pinuntahan niya ang chairman at nakiusap na bawiin ang acquisition papers. Walang pakundangan sinabi ng chairman na masyado siyang naive, na mayroon siyang malaking oportunidad na kumita, ngunit sinayang lang niya ito. Ngunit si Song Min-jae ay isang doktor, at tapat siyang naglilingkod upang magligtas ng mga buhay nang walang pag-iimbot sa pera o katanyagan. Sinabi ni Song Min-jae na kung hindi siya agad dumating at nagbigay ng libreng paggamot nang magkaroon ng aksidente ang anak ng chairman sa labas ng bayan noong nakaraan, matagal nang nawalan ng anak ang chairman. Nag-atubili lamang ng bahagya ang chairman at sinabing, sa tingin mo, napakahusay mo, wala kang mababago sa mundong ito. Natapos ang negosasyon. Ang barko ng ospital sa kabilang panig ay sinuspinde na ng gobyerno ang operasyon nito. Pumunta ang kapitan ng barko at ang doktor sa opisina ng alkalde upang humingi ng katarungan, ngunit isinara ng alkalde ang pinto at hindi sila tinanggap. Tahimik siyang umalis pagkatapos ng trabaho. Dumalo si Song Min-jae sa paglilitis na magpapasya sa kanyang karera at sa kapalaran ng barko ng ospital. Hanggat patuloy na inaakusahan ng mag-ina ng pasyente si Song Min-jae, wala silang magagawa. Ngunit sa sandaling ito ay binago nila ang kanilang isip, sinabing hindi sila kumuha ng abogado at lahat ay sinulsulan ng chairman ng chaebol. Ang masamang gawin ng chairman sa paggawa ng pera ay nabunyag sa publiko. Nakita na hindi maganda ang sitwasyon, mabilis na tumakas. Nahuli rin ang alkalde na nakikipagsabuatan sa mga kumikita. Ang sinuspinding barko ng ospital ay sa wakas ay bumalik sa normal na operasyon. Dito nagtatapos ang pelikula ngayon. Magkita-kita tayo sa susunod na mga video.